Palayain mo ang aking ama at papalakarin kita, sigaw ng batang babae sa gitna ng korte. Sumambulat ang tawanan. Isang hukom na paralisado, isang inosenteng bata, isang amang inosente ngunit hinatulan. Walang nag-akala na ang mga salitang iyon ay magpapabago sa lahat at ang imposibleng mangyari ay magaganap. Ang katahimikan sa mataas na hukuman ay ganap nang itinulak ni Isabela Reyes ang dobleng pinto ng buong lakas. Umalingaw-ngaw ang kalampag tulad ng isang sigaw ng laban. 200 pares ng mata ang bumaling sa pasukan, kung saan isang batang babae na may gusot na uniforme ng paaralan at tuyong luha sa pisngi ay sumusulong ng may determinadong hakbang patungo sa rostrum. Kaayusan sa bulwagan. Hinampas ni Hukom Ricardo Sandoval ang martilyo sa mesa, bahagyang kumalansing ang kanyang wheelchair habang siya ay yumuyuko pasulong. Ang kanyang kulay abong mga mata, pinatigas ng mga dekada sa hukuman, ay nanatili sa maliit na tagapanghimasok. Sino ang nagpahintulot sa isang menor de edad na pumasok sa panahon ng pagdinig? Walang sumagot. Nagkatinginan ang mga guwardiya ng seguridad, naguguluhan. Napakabilis tumakbo ni Isabela kaya nalampasan niya ang metal detector bago pa siya mahuli. Inosente ang aking ama. Binasag ng boses ni Isabela ang protocol, tulad ng kidlat na humahati sa kalangitan. Alam ninyong lahat iyon, ngunit walang sinuman ang gustong makinig sa katotohanan. Lumitaw ang bulungan sa bulwagan. Kinuha ng mga mamamahayag ang kanilang mga kamera. Ang mga nasa grandstand ay nagsimulang magbulungan. Sa silya ng akusado, biglang itinaas ni Dr. Miguel Reyes ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay sinalubong ang mga mata ng kanyang anak. Mayroon siyang payat na mukha, ilang araw ng balbas at maitim na marka sa ilalim ng kanyang mga mata, tulad ng isang taong hindi nakatulog ng ilang linggo. Isabela, huwag, bulong niya ng may desperasyon. Sinubukang tumayo ngunit pinigilan ng mga opisyal na nagbabantay sa silya. Agad na tumayo si Fiscal Morales, inayos ang kurbata ng may maarte na kilos. Iginagalang na hukom ito ay lubos na irregular. Ang batang ito ay humahadlang sa isang legal na proseso. Hinihiling ko na siya ay alisin kaagad at kayo ay sinungaling. Bumaling si Isabela sa piskal, itinuro siya ng kanyang maliit na daliri ng walang takot. Alam ninyo na ang aking ama ay walang pinatay. Pinalitan ninyo ang mga ebidensya. Sumambulat ang bulwagan. Ang martilyo ng hukom ay humampas ng 1, 2, 3 beses. Katahimikan. Mga guwardiya, alisin agad ang menor de edad. 2 ahente ng seguridad ang sumulong patungo kay Isabela, ngunit siya ay mas mabilis. Tumakbo siya ng diretso sa hukuman ng hukom, iniiwasan ang mga kamay na sumusubok na hulihin siya. Ang kanyang maliit na katawan ay dumulas sa pagitan ng mga upuan ng abogado tulad ng isang determinado na anino. Iginagalang na hukom, iniligtas ng aking ama ang buhay ng tao sa buong buhay niya. Ang mga salita ay nagmamadaling lumabas sa kanyang bibig habang sariwang luha ang bumaba sa kanyang pisngi. Siya ang pinakamahusay na siruhano sa pambansang ospital. Nag-oopera siya ng mga bata ng walang bayad, tinutulungan ang lahat ng tao. Bata, intindihin mo na ito ay isang hukuman ng hustisya. Mahinahon ngunit matatag na nagsalita si Hukom Sandoval, mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kamay sa mga armrests ng kanyang wheelchair. Ang mga emosyon ay hindi nagpapabago sa mga katotohanan. Ang iyong ama ay inakusahan ng medikal na kapabayaan na nagresulta sa pagkamatay ng isang pasyente. Ang mga ebidensya ay gawa-gawa lamang. Sa wakas ay nakarating si Isabela sa harap ng hukuman, napakalapit na makikita niya ang mga ugat na nakamarka sa mga kamay ng hukom. At alam ninyo iyan. Alam ng lahat sa korte na ito iyan. Mahigpit na ipinikit ni Dr. Miguel Reyes ang kanyang mga mata. Sinisira ng kanyang anak ang anumang posibilidad ng apela sa hinaharap sa kanyang pagsiklab. Kinabahan na tumayo ang kanyang abogado ng depensa, si Attorney Monica Santos. Iginagalang na hukom, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng aking kliyente. Ang menor de edad ay malinaw na trauma. Ang menor de edad ay nagsasabi ng totoo. Isang matandang boses ang tumayo mula sa gallery ng publiko. Dahan-dahang tumayo ang isang babae na may tungkod. Ako ay nasa ospital noong gabing iyon ng insidente. Ginawa ni Dr. Reyes ang lahat ng makatao upang iligtas ang taong iyon. Ginang umupo ka kaagad o ikaw ay paalisin, utos ng hukom. Ngunit nagsimulang tumayo ang iba. Una ay 1, pagkatapos ay 3, pagkatapos ay 12 tao sa gallery. Buhay ang aking anak dahil kay Dr. Reyes. Inoperahan niya ang aking asawa ng walang bayad. Ang taong iyon ay isang bayani, hindi isang kriminal. Galit na humampas ang martilyo. Tumakbo ang mga guwardiya patungo sa gallery
habang ang kaguluhan ay sumakop sa hukuman. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Isabela ang pagkakataon. Umakyat siya sa mga hagdan ng hukuman bago pa siya mahuli ng sinuman at tumayo ng diretso sa harap ng wheelchair ni Hukom Sandoval. Iginagalang na Hukom ang kanyang boses ay mas mahina ngayon, ngunit ang bawat salita ay bumabasag sa hangin tulad ng isang matalim na kutsilyo. Matagal nang namatay ang aking ina. Ang aking ama lang ang meron ako. Kung hahatulan mo siya ngayon, sisirain mo ang isang inosenteng pamilya. Tinitigan ni Ricardo Sandoval ang batang babae sa harap niya. Sandali, may kumislap sa kanyang kulay-abong mga mata. Isang bagay na tila sakit o marahil pagkilala ngunit muling tumigas ang kanyang mukha. Bata ang hustisya ay hindi batay sa damdamin ito, ay batay sa mga katotohanan at ebidensya. At ang mga ebidensya laban sa iyong ama ay mga ebidensya. Pinutol siya ni Isabela, muling tumaas ang kanyang boses. Nagsasalita kayo tungkol sa mga ebidensya gayong ang sarili ninyong anak ay iniligtas ng aking ama. Nagulantang ang buong korte. Walang bulungan, walang galaw. Lahat ng mata ay lumipad patungo sa Hukom na ang ekspresyon ay nagbago ng husto. Namuti ang kanyang mga buko nang mahigpit niyang hawakan ang mga armrest. Ano ang sinabi mo? Ang kanyang boses ay lumabas na parang isang garalgal na bulong. Ang inyong anak, iginagalang na Hukom. Kinuha ni Isabela ang isang nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Taon na ang nakalipas, nang bata pa siya nagkaroon siya ng aksidente. Sabi ng mga doktor hindi raw siya mabubuhay pero inoperahan siya ng tatay ko ng 11 oras ng dire-diretso. Walang pahinga, walang pagsuko, iniligtas niya ang buhay niya. Namutla si Fiscal Morales. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Santos kay Isabela, hindi alam kung saan nakuha ng bata ang impormasyong iyon. Si Dr. Miguel Reyes, mula sa silya ng akusado, ay umiling alam na ang kanyang anak ay lumampas sa isang mapanganib na linya. Iyan ay walang kaugnayan sa kasong ito. Nauutal ang hukom ngunit nawala na ang lahat ng autoridad sa kanyang boses. Hindi ako makakaya. Hindi makakaya ano. Lumapit pa si Isabela. Hindi ka maaaring maging makatarungan. Hindi mo kayang tingnan ang totoong ebidensya. Nakaupo ka diyan na hinuhusgahan ang taong nagbalik ng buhay sa iyong anak at ngayon ay hahatulan mo siya sa isang bagay na hindi niya ginawa. Bata, huminto ka na ngayon. Itinaas ni Hukom Sandoval ang kanyang kamay, namumula ang kanyang mukha. Nilalapastangan mo ang korte, mga guwardiya, ngunit si Isabela ay nakalayo na ng husto para pigilan. Sa kanyang isip, bata, ay may isang paraan lamang upang maintindihan ng taong ito, isang paraan upang basagin ang pader ng kawalang interes na naghihiwalay sa makapangyarihan mula sa mga walang kalaban-laban. Tinitigan niya ang wheelchair, tinitigan ang mga mata ng hukom at pagkatapos ay binigkas ang mga salita na magpapabago sa lahat. Palayain mo ang aking ama at papalakarin kita. Ang katahimikan na sumunod ay ganap na pakakapal na maaari itong hiwain ng kutsilyo. At pagkatapos tila may nagbukas ng isang pintuan, sumambulat ang tawanan sa buong bulwagan. Ang mga abogado ay tumatawa, ang mga mamamahayag ay tumatawa, ang publiko ay tumatawa, maging ang mga guwardiya ng seguridad ay nagpalitan ng mga ngiti ng kawalang paniniwala. Isang maliit na bata ang nangako na papalakarin ang isang lalaki na matagal nang paralisado. Ito ay walang katotohanan. Ito ay pambata, ito ay imposible. Narinig mo ba siya? Isang mamamahayag ang bumulong sa kanyang kasamahan sa gitna ng tawanan. Papalakarin niya ang hukom. Ito ay materyal para sa front page. Kawawang nilalang desperado siya, puna ng isang babae sa gallery. Pinayagan ni Fiscal Morales ang kanyang sarili ng isang malupit na ngiti. Iginagalang na hukom, sa tingin ko ay perpektong ipinapakita ng eksenang ito ang hindi matatag na kalagayan ng isip na pumapalibot sa pamilya ng akusado. Hinihiling ko na ito ay isaalang-alang sa sentensiya. Maging si Attorney Santos ay ipinikit ang kanyang mga mata sa pagkabigo. Ang kanyang kaso na mahina na ay naging isang biro sa harap ng korte. Ngunit hindi umatras si Isabela, hindi siya umiyak, hindi siya yumuko. Hindi kayo naniniwala sa akin, simpleng sabi niya habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Hukom Sandoval. Lahat kayo ay tumatawa, ngunit may alam ako na hindi ninyo alam. At ano iyon, bata? Tanong ng hukom sa isang pagod na boses, naubos na ang kanyang pasensya. Ano ang alam mo na hindi namin alam, kaming may mga taon ng karanasan? Yumuko si Isabela, pasulong napakalapit na tanging ang hukom lamang ang makakarinig sa kanya ng malinaw. Alam kong maaari kang lumakad. Ang mga salita ay bumagsak tulad ng isang tahimik na bomba. Ang mukha ni Hukom Ricardo Sandoval ay nagbago.
Ganap na nawala ang kulay sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng kapansin-pansin. Nanlaki ang kanyang mga mata na may halo-halong pagkabigla, takot at iba pa. Isang bagay na tila puro takot. Ano ang sinabi mo? Bulong niya, halos hindi marinig ang kanyang boses. Maaari kang lumakad. Ulit ni Isabela. Sa pagkakataong ito ay sapat na ang lakas upang marinig ng pinakamalapit na abogado. At maaari kong patunayan iyan. Ang korte na kanina lang ay sumasabog sa tawanan ay ngayon ay nanatiling tahimik na parang patay. Isang bagay sa tono ng bata, isang bagay sa reaksyon ng hukom ang ganap na nagpabago sa kapaligiran. Agad na tumayo si Fiscal Morales. Iginagalang na hukom ito ay walang katotohanan. Gumagawa ng mga akusasyon ang bata ng walang batayan. Hinihiling ko na siya ay alisin at kasuhan ng contempt. Ngunit hindi sumagot si Hukom Sandoval. Nakatitig siya kay Isabela na tila nakakakita ng multo. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng walang tunog. Nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang noo. Iginagalang na, Hukom, naglakas loob na magsalita si Attorney Santos. Ayos lang po ba kayo? Kinuha ni Isabela ang isa pang bagay mula sa kanyang bulsa, isang maliit na sobre na ninilaw na sa tagal. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa ng hukom ng may matatag na mga kamay. Ito aniya ng may malinaw na boses ay isang liham na hindi kailanman gustong ipakita ng aking ama. Sinabi niya sa akin na ang mga sikreto ng mga pasyente ay sagrado ngunit hindi ako doktor. At ang aking ama ay malapit ng makulong dahil sa isang bagay na hindi niya ginawa. Tinitigan ng hukom ang sobre na tila ito ay isang makamandag na ahas. Hindi niya ito hinawakan, hindi niya ito binuksan, ngunit nakita ng lahat sa bulwagan na kinikilala niya ang sobre na iyon. Ano iyan, hinihingi ni Fiscal Morales habang sumusulong sa hukuman. Ito ang katotohanan. Sumagot si Isabela bumaling upang harapin ang buong bulwagan. Pinanatili ng aking ama ang sikretong ito sa loob ng maraming taon, ngunit kung sisirain ninyong lahat ang kanyang buhay batay sa mga kasinungalingan, kung gayon ililigtas ko ang kanyang buhay sa pagsasabi ng katotohanan. Muli siyang tumingin sa hukom na ngayon ay nanginig ng kapansin-pansin sa kanyang wheelchair. Ang sobre na iyon ay naglalaman ng mga medikal na record na nagpapatunay na ang inyong pagkaparalisa ay hindi totoo. Nandoon ang mga resulta ng mga pagsusuri na ginawa ng aking ama nang kayo ay nagmakaawa sa kanya, na panatilihing lihim nang kayo ay nagsumamo sa kanya, na huwag sabihin ang anuman. Dahil katahimikan, ang martilyo ay humampas ng napakalakas na ito ay nabasag. Nakatayo si Hukom Sandoval. Hindi sandali. Nakaupo pa rin siya, ngunit ang buong katawan niya ay nakasandal, pasulong ang mga kalamnan sa kanyang leeg, ay tensyonado, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa dugo. Mga guwardiya, alisin agad ang batang ito at kumpiskahin ang sobre na iyon, ngunit mas mabilis si Isabela hinawakan ang sobre at itinaas ito ng mataas sa kanyang ulo. Kung may sino mang humipo sa akin, babasahin ko ito ng malakas para sa buong korte, para sa lahat ng media, para sa buong bansa. Tumigil ang mga guwardiya. Nagmamadaling itinuro ng mga mamamahayag ang kanilang mga kamera. Si Fiscal Morales ay nagkatinginan sa pagitan ng bata at ng hukom malinaw na naguguluhan kung ano ang nangyayari. Si Dr. Miguel Reyes, mula sa silya ng akusado, ay bumulong ng may takot. Isabela, huwag mong gawin ito. Ngunit nakapagpasya na ang kanyang anak. Gagawa ako ng isang kasunduan, iginagalang na hukom, sabi niya, nang may kapayapaan na hindi akma sa kanyang edad. Palayain mo ang aking ama ngayon din. Kilalanin na ang paglilitis na ito ay isang panloloko at sisirain ko ang sobre na ito. Ang inyong sikreto ay mamamatay sa akin. Ngunit kung hahatulan ninyo ang aking ama ngayon, kung gayon ang buong mundo ay malalaman ang katotohanan tungkol sa inyo, ang buong korte ay pigil ang hininga. Hindi na ito ang paglilitis ni Dr. Miguel Reyes. Ito ay naging isang bagay na mas malaki, isang bagay na walang sinuman ang nakakita na darating. Tinitigan ni Hukom Ricardo Sandoval ang batang babae sa harap niya, pagkatapos ay tiningnan ang mga mamamahayag, pagkatapos ay ang sobre na hawak niya tulad ng isang sandata. Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang buong buhay ay nakasalalay sa isang hibla sa mga kamay ng isang bata. Ikaw, hindi mo naiintindihan ang iyong ginagawa, bulong niya ng may basag na boses. Lubos kong naiintindihan, sagot ni Isabela. Inililigtas ko ang aking ama anuman ang kapalit. At sa sandaling iyon, habang kinukuha ng mga kamera ang bawat segundo, habang ang buong korte ay naghihintay na pigil ang hininga, ginawa ni Hukom Ricardo Sandoval ang isang bagay na walang inaasahan. Nagsimula siyang umiyak.
Ang mga luha ni Hukom Ricardo Sandoval ay dumaloy sa kanyang mukha habang ang katahimikan sa hukuman ay naging hindi matiis. Hindi ito mahinhin na luha. Ito ay paghagulgol na umuuga sa kanyang balikat na nagpapanginginig ng bahagya sa kanyang wheelchair. Walang sino man sa bulwagan na iyon ang nakakita kailanman sa isang mahistrado na gumuho ng ganoon. Iginagalang na hukom na uutal si Fiscal Morales lubos na nalilito kung paano magpapatuloy, kailangan ninyo ng pahinga. Ngunit hindi sumagot ang hukom. Nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay nakadiin sa kanyang mga sentido na tila gusto niyang pigilan ang sakit na nagmumula sa loob. Si Isabela hawak pa rin ang naninilaw na sobre nang mataas ay nakaramdam sa unang pagkakataon ng isang kurot ng pagdududa na tumagos sa kanyang dibdib. Palaging sinasabi ni Papa na ang mga sikreto ng pasyente ay sagrado bulong niya sa kanyang sarili, ngunit sapat na lakas para marinig ng hukom. Sinabi niya sa akin na ang isang doktor ay hindi dapat ipagkanulo ang tiwala anuman ang mangyari, ngunit itinuro din niya sa akin na ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa katahimikan kapag ang kawalang katarungan ay nananalo. Si Dr. Miguel Reyes mula sa silya ng akusado ay nakatingin sa kanyang anak na may halo-halong labis na pagmamalaki at lubos na takot. Alam niya kung ano ang eksaktong nilalaman ng sobre na iyon, alam niya ang bigat ng sikreto na iyon, at alam niya na kung ibubunyag ni Isabela sisirain niya ang isang lalaki na sa kabila ng lahat ay mayroon ding kwento na ikwento. Isabela, tawag niya ng may basag na boses. Anak, mangyaring ibaba mo ang sobre na iyan. Hindi ito ang gusto ko para sa iyo, pero ito ang gusto ko para sa iyo. Papa, bumaling siya sa kanya, ang kanyang sariling mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko hahayaan na makulong ka. Hindi ko hahayaan na mawala ang tanging natitira sa akin sa mundo. Marahil isang matandang boses ang pumutol mula sa gallery. Ito ang parehong matandang babae na tumayo kanina. Ngayon ay dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa harap na kasandal sa kanyang tungkod. Marahil kailangan nating lahat na marinig ang buong kwento bago tayo humatol sa sinuman. Aba, sino kayo? Hinihingi ng piskal, malinaw na kinakabahan sa pagkawala ng ganap na kontrol sa proseso. Ako si Lola Teresa Garcia. Nakarating ang matanda sa barandilya na naghihiwalay sa publiko mula sa legal na lugar. Ako ay nurse sa pambansang ospital sa loob ng 40 taon. Nandoon ako noong gabi na nagsimula ang lahat ng ito, pareho ang kaso ni Dr. Reyes, at tiningnan niya ng makahulugan ang hukom, pati na rin ang iba pang mga pangyayari na mas gugustuhin ng ilang tao na kalimutan. Sa wakas ay ibinaba ni Hukom Sandoval ang kanyang mga kamay mula sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay pula na mamaga, ngunit may iba pa sa mga ito ngayon. Pagpapasiya, marahil o marahil kaluwagan. Lola Teresa. Ang kanyang boses ay garalgal na lumabas. Mangyaring huwag. Ano, iginagalang na hukom? Pinutol siya ng matanda ng mahinahon ngunit matatag. Hindi mo sasabihin ang totoo. Hindi mo ibubunyag ang matagal na nating itinago. Tumingin ka sa paligid. Tumingin ka sa matapang na batang iyon na handang sirain ang kanyang inosensya upang iligtas ang kanyang ama. Talaga bang papayagan natin na magpatuloy ang sirkus na ito? Si Attorney Monica Santos, ang abogado ng depensa, ay lumapit ng maingat kay Isabela. Maliit, ibigay mo sa akin ang sobre. May mga legal na paraan upang magharap ng ebidensya nang walang. Ang mga legal na paraan ay hindi gumana. Umurong si Isabela, pinoprotektahan ang sobre sa kanyang dibdib. Nagtiwala ang aking ama sa mga legal na paraan, kumuha siya ng mga abogado, nagharap ng mga ebidensya, ginawa niya ang lahat ng tama, at gayon paman ay hahatulan pa rin siya dahil ang mga ebidensya laban sa kanya ay napakalakas. Pumagitna si Fiscal Morales na kuhang muli ang kanyang composure. Ang pasyente ay namatay sa mesa ng operasyon. Ang mga medikal na ulat ay nagpapakita ng malinaw na kapabayaan. Gumawa si Dr. Reyes ng maling desisyon. Gumawa si Dr. Reyes ng tanging posibleng desisyon. Ang boses ni Lola Teresa Garcia ay bumawas sa hangin tulad ng isang latigo. Dumating ang taong iyon sa ospital na may matinding internal hemorrhage. 3 doktor bago si Dr. Miguel ay tumanggi na operahan siya dahil alam nila na halos walang posibilidad na mabuhay. Ngunit hindi iniiwan ni Dr. Reyes ang sinuman. Sinasabi ng mga record ang iba. Kinuha ng piskal ang isang makapal na folder mula sa kanyang maleta. Narito ang testimonya ni Dr. Gabriel Santos, kasamahan ng akusado, na nagpahayag na si Dr. Reyes ay nag-opera labag sa protocol, na kumuha siya ng hindi kinakailangang mga panganib na ang kanyang ego. Sinungaling si Dr. Santos. Isang iba pang boses ang tumayo mula sa gallery. Isang binatang may kitang-kitang peklat sa leeg ang tumayo.
Ang pangalan ko ay Luis Bautista. Taon na ang nakalipas ng 8 taong gulang nagkaroon ako ng kakila-kilabot na aksidente. Sinabi ni Dr. Santos na napakadelikado ang operahan ako na mas mabuti na hayaan na lang ang kalikasan na umayon sa sarili nitong takbo. Alam ninyo kung ano ang ibig sabihin niyan, ibig sabihin ay hayaan akong mamatay. Ngunit hindi sumang-ayon si Dr. Reyes. Inoperahan niya ako ng 14 na oras at narito ako buhay dahil sa kanya. Mas maraming tao ang nagsimulang tumayo isa-isa. Katulad ng mga kwento ang bumaha sa hukuman. Inoperahan niya ang aking asawa nang walang gustong umasa. Iniligtas niya ang aking sanggol nang idineklara siyang wala ng pag-asa ng ibang doktor. Ang taong iyan ay isang bayani, hindi isang kriminal. Mahina na humampas ang martilyo. Wala ng lakas si Hukom Sandoval upang kontrolin ang bulwagan. Tinitigan niya ang buong parada ng mga testimonya ng may ekspresyong talunan. Kita ninyo iginagalang na hukom. Lumapit muli si Isabela sa hukuman, hawak pa rin ang sobre ng mahigpit sa kanyang kamay. Alam ng lahat ng taong ito kung sino talaga ang aking ama, ngunit may isa pa sa bulwagang ito na alam din iyan ng napakahusay. Isang taong may malaking utang na loob sa kanya. Ipinikit ng hukom ang kanyang mga mata. Mangyaring bata, huwag mong gawin ito. Kung gayon gawin ninyo ang tama. Inilagay ni Isabela ang sobre sa mesa ngunit nanatili ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Sabihin ninyo ang katotohanan tungkol sa aking ama. Tapusin ninyo ang hindi makatarungang paglilitis na ito at itatago ko ang inyong sikreto magpakailanman. Hindi ganoon kasimple. Ibinukas ng hukom ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon ay mayroong tunay na pagkabagabag sa mga ito. Aba, may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Mga dahilan kung bakit dapat magpatuloy ang paglilitis na ito. Mga dahilan yumuko si Isabela o mga banta. Ang katahimikan na sumunod ay nakakagulat. Malinaw na namutla si Fiscal Morales, si Attorney Santos ay nagpalitan ng mabilis na tingin kay Lola Teresa Garcia at naramdaman ni Dr. Miguel Reyes mula sa silya ng akusado na ang isang bahagi ng palaisipan ay sa wakas ay nabuo na. Hindi ninyo gustong hatulan ang aking ama. Dahan-dahang sabi ni Isabela na tila nilulutas ang isang palaisipan. May nagpipilit sa inyo, Isabela, huminto ka na ngayon. Sinubukan ng kanyang ama na tumayo, ngunit pinanatili siya ng mga guwardiya na nakaupo. Huwag mong sundan ang landas na iyan, delikado iyan. Delikado para kanino? Isang bagong boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga pinto ng hukuman. Lahat ay bumaling upang makita ang isang matangkad na lalaki, halos 50 taong gulang, na nakasuot ng mamahaling suit na pumapasok ng may matatag na hakbang. Pinuno ng kanyang presensya ang bulwagan sa isang paraan na kusang lumayo ang mga tao, delikado para sa mga sinungaling o delikado para sa mga handang magsabi ng totoo. Abogado Antonio Solis, binigkas ni Fiscal Morales ang pangalan na tila lason. Ano ang ginagawa mo dito? Ito ay isang saradong hukuman. Ako ay isang abogado. Ngumiti si Abogado Solis, ngunit walang init sa ngiting iyon. At kakatapos ko lang na i-hire upang katawanin si Dr. Miguel Reyes. Ang una kong aksyon bilang kanyang tagapagtanggol ay magsumite ng motion para sa pagpapawalang saysay ng buong paglilitis na ito batay sa ebidensya ng manipulasyon ng proseso. Ibinuka ni Attorney Santos ang kanyang bibig upang magprotesta, ngunit itinaas ni Solis ang isang kamay. Attorney Santos, nang walang paggalang, ngunit ikaw ay itinalaga sa kasong ito dahil sa iyong dami ng trabaho na nagpapababa ng iyong pagiging epektibo. Hindi iyon nagkataon. Ito ay pinlano. Humilig si Hukom Sandoval pasulong. Ginoong Solis, gumagawa ka ng napakaseryosong akusasyon ng walang ebidensya na. Nang walang ebidensya, kinuha ni Solis ang isang device mula sa kanyang bulsa. Mayroon akong mga recording, mga pag-uusap sa pagitan ni Fiscal Morales at ng ilang individual na mas gustong manatili sa anino. Mga pag-uusap kung saan eksaktong tinatalakay kung paano tiyakin ang paghatol kay Dr. Reyes anuman ang katotohanan. Sumambulat ang bulungan sa korte. Agad na tumayo si Fiscal Morales, namumula ang kanyang mukha. Iyan ay lubos na kasinungalingan. Hinihiling ko na agad na kumpiskahin ang device na iyan. Walang legal na paraan para magkaroon ka ng access sa mga pribadong pag-uusap na may kinalaman sa pagsasabwatan upang ikulong ang isang inosente. Tinaas ni Solis ang isang kilay. Tama ka, Fiskal. Walang legal na paraan para magkaroon ako nito, pero narito ito at kumpleto ito ng mga petsa, oras at pangalan. Tinitigan ni Isabela ang bagong dating na may halo-halong pagkamangha at pagdududa. Sino ka ba talaga? Bakit mo tinutulungan ang aking ama?
Direktang tiningnan ni Abogado Solis si Isabela at sa unang pagkakataon ay lumambot ang kanyang ekspresyon. Dahil maliit ang iyong ama ay minsang nagligtas ng isang napakahalagang tao para sa akin, isang taong idineklara ng walang pag-asa ng mga doktor. At dahil sa loob ng maraming taon ay naghihintay ako ng tamang sandali upang bayaran ang utang na iyon. Sino? Tanong ni Isabela. Ang aking anak na babae. Simpleng sagot ni Solis. Taon na ang nakalipas ng kasing edad mo siya nagkaroon siya ng cerebral aneurysm. Inooperahan siya ni Dr. Reyes nang sinabi ng 5 magkaibang siruhano na imposible. Ngayon siya ay nag-aaral ng medisina dahil gusto niyang maging tulad ng taong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang mga luha ay dumaloy sa pisngi ni Isabela. Kung gayon marami pang tao ang iniligtas ng aking ama daan-daan, pumagitna si Lola Teresa Garcia. Sa kanyang karera iniligtas ni Dr. Reyes ang daan-daang tao na itinuturing ng ibang doktor na mga kasong nawala ngunit iyon din ang nagbigay sa kanya ng mga kaaway. Mga kaaway sa wakas ay nakahanap ng boses si Attorney Santos. Sinasabi mo na ang paglilitis na ito ay isang paghihiganti. Hindi lamang isang paghihiganti. Naglakad si Solis sa gitna ng bulwagan, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw upang marinig ng lahat. Ito ay isang mensahe. Isang mensahe para sa lahat ng mga doktor na nag-iisip na unahin ang kanilang mga pasyente kaysa sa tubo para sa mga tumatanggi sa mga suhol ng mga pharmaceutical company para sa mga naglalantad ng mga tiwaling medikal na gawain. Napakaseryosong akusasyon iyan, sabi ni Hukom Sandoval, ngunit kulang sa pananalig ang kanyang boses. At maaari kong patunayan ang bawat isa. Inilagay ni Solis ang isang maleta sa mesa ng depensa. Ngunit una, iginagalang na hukom, kailangan kong gumawa kayo ng desisyon. Papayagan ba ninyo na lumabas ang katotohanan o magpapatuloy kayo na maging bahagi ng kalokohang ito? Tiningnan ng hukom si Solis, pagkatapos ay si Isabela na hawak pa rin ang naninilaw na sobre, pagkatapos ay ang 12 ng tao sa gallery, lahat ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa at pakiusap. Sa wakas ang kanyang mga mata ay nanatili kay Dr. Miguel Reyes. Dr. Reyes, dahan-dahan niyang sinabi, "Iniligtas ninyo ang aking anak. Taon na ang nakalipas nang sabihin ng pinakamahusay na espesyalista sa bansa na wala ng pag-asa na kahanap kayo ng paraan. Nag-opera kayo ng ilang oras, tumatangging magpahinga, tumatangging sumuko. Ang buong korte ay nakikinig ng tahimik. Pagkatapos ng operasyon na iyon, nagpatuloy ang hukom, basag ang kanyang boses. Dinalaw mo ako ng pribado, ipinakita mo sa akin ang isang bagay na nadiskubre mo sa panahon ng pre-operative exams ng aking anak, isang bagay tungkol sa akin. Lalo pang hinawakan ni Isabela ang sobre. Sinabi ninyo sa akin na nakakita kayo ng ebidensya na ang aking pagkaparalisa ang aksidente na nag-iwan sa akin sa silya, na ito taon na ang nakalipas ay may mga inkonsistensya. Ipinakita ninyo sa akin ang mga pag-aaral na nagpapahiwatig na sa tamang paggamot ako ay maaaring lumakad muli. Kinumpleto ni Isabela ang pangungusap. Dahan-dahang tumango ang hukom. Ngunit ipinaliwanag mo rin sa akin kung bakit hindi ko ito maaaring ipahayag, kung bakit kailangan kong panatilihin ang sikretong iyon, dahil kung malaman ng mundo na ang aking pagkaparalisa ay hindi permanente, na ako ay nasa silya na ito sa mga kadahilanang hindi ganap na pisikal, mawawalan sila ng trabaho. Ang kanyang reputasyon, lahat ng kanyang binuo malumanay, nasabi ni Abogado Solis. Ngunit hindi lang iyan. Idinagdag ni Lola Teresa Garcia, nanginginig ang boses. Tama, iginagalang na hukom, ipinikit ni Hukom Ricardo Sandoval ang kanyang mga mata. Nang muli niya itong iminulat, nakagawa na siya ng desisyon. Hindi aminin niya, hindi lang iyon. Ang totoo ay pagkatapos ng aking aksidente, ay nakatanggap ako ng milyong-milyong kompensasyon mula sa siguro. Isang kompensasyon batay sa premise na hindi na ako makakalakad muli. Kung malaman ng mundo na hindi iyon totoo, kailangan kong ibalik ang lahat ng pera na iyon. Pera na nagastos na sa paggamot ng aking anak, sa edukasyon ng aking mga anak na babae, sa pagsuporta sa aking pamilya. Kaya itinago ni Dr. Reyes ang inyong sikreto, sabi ni Isabela, para protektahan ang inyong pamilya. Oo, tumango ang hukom, at sumumpa ako na hindi ko kailanman kalilimutan ang kabutihang iyon, na kung isang araw ay matulungan ko siya, gagawin ko iyon ng walang pag-aalinlangan. Kung gayon, tulungan ninyo siya. Ngayon, inilagay ni Isabela ang sobre ng diretso sa mga kamay ng hukom. Maging ang taong pinaniniwalaan ng aking ama na kayo, maging makatarungan. Kinuha ni Ricardo Sandoval ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Tinitigan niya ito ng matagal.
Pagkatapos sa harap ng mga nakanganga na mata ng lahat sa korte, pinunit niya ito sa gitna. Ang sikretong ito, sabi niya ng may matatag na boses, ay mamamatay dito at ngayon. Hindi dahil kinikidnap ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil naiintindihan ko na ang ilang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa iba. Direktang tiningnan niya si Isabela. Tama ka, bata. Ang paglilitis na ito ay isang panloloko at ako ay isang duwag sa pagpapahintulot na umabot ito ng ganito kalayo. Bumaling siya kay Fiskal Morales na nakatingin sa lahat ng may tumataas na takot. Fiskal, ang iyong mga ebidensya laban kay Dr. Reyes ay pinagdududahan ng maraming mapagkakatiwalaang saksi. Ang inyong kaso ay nakabatay sa testimonya ng isang doktor lamang na ang kredibilidad ay pinagdududahan ngayon. At kung may ebidensya talaga si Abogado Solis ng manipulasyon ng proseso, iginagalang na hukom ito ay walang katotohanan. Sigaw ni Morales. Hindi ninyo maaaring balewalain ang isang kaso dahil lamang sa isang batang babae na gumawa ng emosyonal na palabas. Ang mga patakaran ng proseso ay umiiral upang maglingkod sa hustisya. Pinutol siya ng hukom, hindi upang hadlangan ito. At ngayon ay malinaw kong nakikita na ang hustisya ay hindi sinisilbihan sa hukumang ito. Itinaas niya ang kanyang martilyo. Ang paglilitis na ito, idineklara niya, ay sinuspinde ng walang katiyakan hanggang sa makumpleto ang isang buong investigasyon sa mga akusasyon ng manipulasyon ng proseso at gawa-gawang ebidensya. Bumagsak ang martilyo o malingaw-ngaw ang tunog tulad ng kulog. Sumambulat ang hukuman. Nagtatakbuhan ang mga mamamahayag patungo sa mga labasan, sumisigaw sa kanilang mga telepono, sumisigaw ang publiko sa tuwa. Si Fiskal Morales ay nagtatapon ng mga papeles sa hangin, nagpoprotesta ng galit na galit, at sa gitna ng kaguluhan ay tumakbo si Isabela patungo sa kanyang ama. Ang mga guwardiya, naguguluhan sa takbo ng mga pangyayari, ay hindi siya pinigilan nang tumalon siya sa barandilya at sumugod sa mga braso ni Miguel Reyes. Niyakap siya nito ng napakahigpit na para bang gusto niyang sipsipin siya sa kanyang sarili. Ginawa mo iyan, aking matapang, bulong niya sa buhok nito. Ginawa mo iyan, hindi papa. Humikbi siya sa kanyang dibdib. Ikaw ang gumawa niyan. Iniligtas mo ang hukom. Iniligtas mo ang lahat. Ako lang ang nagtiyak na naaalala nila. Ngunit habang nagyakap ang mag-ama, walang sinuman ang nakapansin sa madilim na figura na nakamasid mula sa likuran ng hukuman. Isang lalaki na naroroon sa buong proseso na kumukuha ng maingat na mga tala, nagre-record ng bawat salita. Ang paglilitis na ito ay sinuspinde, ngunit ang digmaan ay kakatapos lang na nagsimula at ang mga puwersa na sumubok na sirain si Dr. Miguel Reyes ay hindi madaling susuko. Bumagsak ang gabi sa lungsod nang sa wakas ay lumabas si Isabela at ang kanyang ama sa hukuman. Naghihintay ang mga mamamahayag tulad ng isang gutom na kawan, kumikislap ang mga kamera, ang mga mikropono ay lumalabas tulad ng desperadong mga galamay upang kunan ang bawat salita. Dr. Reyes, ano ang pakiramdam ninyo pagkatapos ng suspensyon ng paglilitis? Isabela, totoo ba na kinikidnap mo ang hukom, doktor? May korupsyon ba sa sistema ng hustisya? Lumitaw si Abogado Antonio Solis bilang isang kalasag sa pagitan nila at asa ng media. Ang kanyang kahanga-hangang presensya ay nagtaboy sa kaguluhan. Walang komento. Hindi magbibigay ng pahayag ang aking kliyente hanggang sa matapos ang investigasyon. Magtatapos, isang itim na kotse ang naghihintay sa bangketa. Mabilis silang ginabayan ni Solis sa loob. Isinara ang pinto nang subukan ng isang mamamahayag na isingit ang kanyang mikropono. Mabilis na umandar ang sasakyan, iniwan ang sirkus ng media. Sa loob ng kotse sa wakas ay pinayagan ni Isabela ang kanyang sarili na manginig. Ang adrenaline na sumuporta sa kanyang tapang sa loob ng maraming oras ay nawala, iniiwan siyang pagod at takot. Niyakap siya ni Miguel sa kanyang dibdib, nararamdaman ang tahimik na paghikbi na matagal na niyang pinigilan. Tapos na, aking matapang, bulong niya, hinahalikan ang ulo nito. Tapos na talaga, papa. Ang basag na boses ni Isabela ay sumakit sa kanyang puso. O nagsisimula pa lang. Nagpalitan ng tingin sina Miguel at Solis na nagmamaneho ng may seryosong ekspresyon. Pareho nilang alam ang sagot, ngunit walang sinuman ang gustong sabihin ito ng malakas. Hindi patungo sa kanilang bahay ang kotse. Sa halip, dinala sila ni Solis sa isang diskretong gusali sa labas ng lungsod, isang lugar na tila abandonado, ngunit ang mga bintana nito ay kumikinang sa mahinang ilaw mula sa loob. Nasaan tayo? Tanong ni Miguel nang huminto ang sasakyan. Sa isang ligtas na lugar, sagot ni Solis, pinatay ang makina. Kailangan kong ipakita sa inyo ang isang bagay na magpapabago sa lahat ng pinaniniwalaan ninyo tungkol sa kasong ito.
Pumasok sila sa isang pinto sa gilid. Ang loob ay nakakagulat na moderno. Mga computer, maraming screen metal na filing cabinets. Mukha itong opisina ng pribadong investigasyon. Isang babaeng bata halos 30 taong gulang ang umangat ang tingin nang pumasok sila. Nakapusod ang kanyang buhok at may suot na makapal na salamin. Sa kanyang mesa ay may 12 litrato dokumento at tala na konektado ng pulang sinulid. Dr. Reyes Isabela, ginawa ni Solis ang pagpapakilala. Siya si Valerie Lim, isang pribadong investigador at ang taong matagal nang nagbubunyag ng sabwatan na ito. Mga buwan sumimangot si Miguel, pero inakusahan ako 8 linggo pa lang ang nakalipas. Kinumpleto ni Valerie, inayos ang kanyang salamin. Ngunit nagsimula ang sabwatan laban sa inyo matagal na halos 1 taon na ang nakalipas. Itinuro niya ang isa sa mga screen kung saan lumabas ang litrato ng isang matandang lalaki, pilak ang buhok, may ekspresyon ng mandaragit sa mamahaling suit. Kilala mo ba ang taong ito, Doctor? Reyes, pinagmasdan ni Miguel ang larawan at naramdaman niya na nanlamig ang kanyang dugo. Siya si Don Enrique Ramirez, CEO ng Pharma Veritas Laboratories. Tama. Kinatok ni Valerie ang keyboard at lumabas pa ang ibang larawan. Isa sa pinakamalaking pharmaceutical companies sa bansa at ang inyong personal na numero 1 kaaway. Hindi ko maintindihan. Tiningnan ni Isabela ang mga larawan na may pagkalito. Bakit gustong saktan ng isang ginoo ng gamot ang aking ama? Lumuhod si Valerie upang maging kasing taas ng bata. Matagal na ang nakalipas, may nadiskubring kakilakilabot ang iyong ama. Nagbebenta ang Pharma Veritas Laboratories ng mga depektibong gamot sa mga pampublikong ospital. Mga gamot na hindi gumagana ng maayos ngunit mas mura gawin. Inireport iyan ng iyong ama at ipinako ako sa krus dahil doon idinagdag ni Miguel ng may kapaitan. Walang autoridad ang nag-imbestiga. Sa halip inakusahan ako ng paninirang puri. Kailangan kong bawiin ang aking pahayag sa publiko upang hindi mawalan ng lisensya sa medisina. Pero hindi ka talaga bumawi, hindi ba? Ngumiti si Solis. Nagpatuloy kang idokumento ang bawat kaso, bawat pasyente na naapektuhan, nagtatago ng ebidensya. Kailangan kong gawin iyan, depensa ni Miguel. May mga batang namamatay dahil sa peking gamot. Hindi ko lang maaaring balewalain iyan. Bumalik si Valerie sa kanyang computer. Nalaman niya ni Don Enrique Ramirez at nagpasya siyang masyado kayong delikado para hayaan kayong makalaya. Kailangan niya kayong patahimikin ng permanente, hindi sa pisikal na karahasan, masyado iyan halata kundi sa pamamagitan ng pagsira sa inyong kredibilidad, inyong karera, inyong buhay. Ang pasyente na namatay, kinonekta ni Isabela ang mga piraso. Ang sinabi nilang pinatay ni Papa ay si Ricardo Mendoza. Ipinakita ni Valerie ang larawan ng isang nasa edad na lalaki. Nagtrabaho siya bilang accountant para sa Pharma Veritas Laboratories. Nadiskubre niya ang mga irregularidad sa pananalapi na may kinalaman sa mga depektibong gamot. Siya ay magpapatotoo laban sa kumpanya. Ang katahimikan sa silid ay kasing kapal ng tingga. Sinasabi ninyo na hindi kayang tapusin ni Miguel ang pangungusap na si Ricardo Mendoza ay hindi namatay dahil sa medikal na kapabayaan. Pinatay siya, kinumpleto ni Solis, at idinisenyo nila ang lahat upang ikaw ang pagbintangan. Naramdaman ni Isabela na nanlalambot ang kanyang mga binti. Hinawakan siya ni Miguel bago pa siya bumagsak. Dinala siya sa isang malapit na upuan. Ang mundo ng bata na nabigla na ng husto ay ngayon ay tuluyang gumuho. Paano iyan lang ang naitanong ni Miguel. Sinimulan ni Valerie na ipaliwanag ang kanyang boses ay teknikal, ngunit puno ng nakatagong galit. Dumating si Ricardo Mendoza sa pambansang ospital na may internal hemorrhage. Ipinapakita ng mga record na nag-order kayo ng routine blood tests bago ang operasyon, ngunit ang mga test na iyon ay minanipula. Ipinakita niya ang mga dokumento sa screen. May nagpalit ng mga resulta upang itago na si Mendoza ay nalason ng isang lubhang makapangyarihang antikoagulant. Nang operahan ninyo siya, imposible nang pigilan ang pagdurugo. Ano man ang gawin ninyo, nakatakda na ang tao na iyon na mamatay. Diyos ko. Bumagsak si Miguel sa isang upuan, ang kanyang mukha ay nakatakip sa kanyang mga kamay. Pero mayroon pa. Nagpatuloy si Valerie ng walang awa. Si Dr. Gabriel Santos ang inyong kasamahan na nagpatotoo laban sa inyo. Ano ang tungkol sa kanya? Nakatanggap siya ng 2 milyong transfer sa isang offshore account. 3 araw pagkatapos ng pagkamatay ni Mendoza, pera na nagmula sa isang subsidiary ng Pharma Veritas Laboratories. Agad na tumayo si Isabela, mahigpit na nakakuyom ang kanyang maliliit na kamao. Kung gayon nagsinungaling ang doktor na iyon,
Inosente ang aking ama, lubos. Tumango si Solis. Ngunit ang pagpapatunay nito sa korte ay magiging komplikado. Si Don Enrique Ramirez ay may malalim na koneksyon, mga hukom politiko-pulis, lahat ay nasa bulsa niya. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tanong ni Miguel. Pakiramdam niya ay mas nawawala kaysa kailanman. Lalaban tayo. Isang bagong boses ang sumama sa pag-uusap. Bumaling ang lahat upang makita si Hukom Ricardo Sandoval na pumapasok sa parehong pinto sa gilid, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nakasakay sa kanyang wheelchair. Nakatayo siya nakasandal sa saklay, dahan-dahang naglalakad ngunit may layunin patungo sa kanila. Napasinghap si Isabela. Agad na tumayo si Miguel at tumakbo patungo sa hukom. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi ba dapat sinusubukan ninyong lumakad? Kinumpleto ni Sandoval sa wakas ay nakaupo sa isang silya at bumuntong hininga ng pagod. Dr. Reyes, pareho nating alam ang katotohanan. Sinabi mo sa akin iyan taon na ang nakalipas. Inalis niya ang kanyang Amerikana, nagpapakita ng mga braso na may malinaw na binuong kalamnan. Maari akong lumakad. Malinaw ang mga pag-aaral na ipinakita mo sa akin. Ang mga nerve ay nag-regenerate, ang mga kalamnan ay gumagana. Pisikal akong may kakayahan, ngunit mental. Si Miguel ay nagsimula. Mental ako ay isang duwag. Pinutol siya ni Sandoval. Ang trauma ng aksidente, ang takot na mawala ang lahat, kung lalabas ang katotohanan ng pagkakasala sa pagsisinungaling sa loob ng maraming taon, ay nagtayo ng isang bilangguan sa aking isip na mas matibay kaysa sa anumang pisikal na pagkaparalisa. Direktang tiningnan niya si Isabela, hanggang sa ipinakita sa akin ng isang matapang na bata kung ano talaga ang ibig sabihin ng tapang. Hindi ito ang kawalan ng takot, ito ay ang paggawa ng tama sa kabila nito. Bakit ka narito? Tanong ni Solis, malinaw na nagulat sa paglitaw ng mahistrado. Dahil natanggap ko ito ngayon. Kinuha ni Sandoval ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Sa loob ay may isang litrato lamang, ito ay ang kanyang anak na kinunan sa parehong araw ayon sa digital date sa sulok. Sa paligid ng ulo ng bata may nagdrawing ng isang target na may pulang marker. Naramdaman ni Isabela na nanlamig ang kanyang dugo. Kinuha ni Miguel ang litrato, nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Hindi huminto si Don Enrique Ramirez pagkatapos kong suspindihin ang paglilitis. Paliwanag ni Sandoval, ang kanyang boses ay kontrolado ngunit puno ng galit. Tinawagan niya ako ng personal. Sinabi niya sa akin na kung hindi ko hahatulan si Dr. Reyes sa bagong paglilitis, ang aking pamilya ang magbabayad. At ano ang isinagot mo? Tanong ni Valerie. Sana'y mapunta siya sa impyerno. Simpleng sagot ni Sandoval. Napagod na akong maging kanyang papet na sa pagkakataong ito ay gagawin ko ang tama anuman ang kapalit. Muli siyang tumayo nakasandal sa saklay. Kitang-kita ang pagod. Bumuhos ang pawis sa kanyang noo ngunit nanatili siyang tuwid. Dr. Reyes, iniligtas ninyo ang aking anak. Nang walang sinumang gustong umasa, itinuro ninyo sa akin na ang ilang sikreto ay mas mabigat kaysa sa mga kasinungalingan. Ngayon ay gagawin ko ang parehong bagay para sa inyo. Magpapatotoo ako tungkol sa sabwatan, tungkol sa mga banta, tungkol sa lahat. Iyan ay sisirain ang iyong karera. Babala ni Miguel. Marahil, tumango si Sandoval. Ngunit kahit papaano makakatitig ako sa mata ng aking anak nang walang kahihiyan. Isang telepono ang tumunog, bumabasag sa sandali. Sumagot si Valerie. Sandali siyang nakinig at namutla ang kanyang mukha. Ano ang nangyayari? Agad na tanong ni Solis. Ito ang kontak ko sa pulis. Ibinitin niya ang telepono nang nanginginig ang mga kamay. Kakatapos lang nilang maglabas ng warrant of arrest laban kay Dr. Reyes. Sabi nila nilabag daw niya ang mga tuntunin ng kanyang pansamantalang kalayaan sa paglabas ng lungsod ng walang pahintulot. Pero hindi ako lumabas ng lungsod. Protesta ni Miguel. Alam namin, umungol si Solis, pero hindi kailangan ni Ramirez na totoo yan. Kailangan lang niya ng dahilan para makulong ka ulit. Gaano katagal tayo? Tanong ni Sandoval. Papunta na ang mga patrol, 15 minuto marahil 20. Naramdaman ni Isabela na sinasakop siya ng takot. Kakatapos lang palayain ang kanyang ama at ngayon ay aarestuhin ulit siya. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng sakit ay walang silbi. Hindi, sabi niya nang malakas na gulat sa kanyang sarili sa tatag ng kanyang tono. Hindi natin hahayaan na manalo sila, Isabela, mahal. Nagsimula si Miguel. Hindi, Papa, pinutol niya ito. At may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpalingon sa lahat ng nasa silid. Ang masamang Ginoo na iyon ay iniisip na maaari niya tayong takutin. Iniisip niya na mahina tayo dahil mabuti tayo. Bumaling siya kay Valerie. Sinabi ninyo na may ebidensya kayo laban sa kanya, hindi ba? Lahat ng mga litrato at papel na iyon,
Oo, ngunit hindi ito sapat para sa isang kasong kriminal nang walang mga testimonya na sumusuporta dito. Kung gayon, kumuha tayo ng mga testimonya, deklara ni Isabela. Iniligtas ng aking ama ang daan-daang tao. Lahat ng mga taong iyon na tumayo sa hukuman, lahat sila ay maaaring magsalita, maaaring magkwento ng kanilang mga kwento. Hindi iyan pipigil sa warrant of arrest, itinuro ni Solis. Ngunit maaari itong lumikha ng pangkalahatang presyon. Naunawaan ni Sandoval kung saan patungo si Isabela. Kung ilalantad natin ito sa publiko, kung ipapakita natin sa mga tao na ito ay isang witch hunt, mapipilitan si Don Enrique Ramirez na umatras. Kinumpleto ni Valerie, kumikinang ang kanyang mga mata sa bagong pag-asa. Ang kanyang kapangyarihan ay nakabatay sa pagpapatakbo sa anino. Kung hilahin natin siya sa liwanag, masusunog siya. Ngumiti si Solis ng mapanganib. Isang plano ang nagsimulang mabuo, mabilis mapanganib, posibleng nakakapinsala, ngunit ito lamang ang kanilang tanging pagkakataon. Valerie, kinuha ni Solis ang pamamahala. Kailangan kong kontakin mo ang bawat independiyenteng mamamahayag. Nakilala mo ang mga wala sa bulsa ni Ramirez. Mag-organisa ng press conference para bukas ng umaga. Lola Teresa Garcia, idinagdag ni Miguel. Kilala niya ang lahat ng pasyente na ginamot ko. Maaari siyang mag-organisa ng mga testimonya. Kokontakin ko ang aking mga kasamahan sa sistema ng hustisya, alok ni Sandoval. Ang mga pagod na sa korupsyon. Mas marami pa kaysa sa iniisip ni Ramirez. At ako? Tanong ni Isabela. Ano ang magagawa ko? Lumuhod si Miguel sa harap niya, hinawakan ang kanyang maliliit na kamay sa kanyang mga kamay. Ikaw, aking matapang, ang gagawa ng pinakamahirap sa lahat. Magtitiwala ka na sa wakas ay gagawin ng tama ng mga matatanda ang mga bagay. At kung hindi nila kaya, puno ng luha ang kanyang mga mata. At kung dalhin ka nilang muli, hinalikan niya ang noo nito. Itinuro mo na sa akin na ang isang batang may tapang ay maaaring magpabago sa mundo. Nagtitiwala ako na makakahanap ka ng paraan upang iligtas tayong muli. Ang tunog ng mga sirena ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa malayo. Nagulantang ang lahat. Kailangan nating kumilos. Itinulak ni Solis si Miguel patungo sa isang pinto sa likod. May tunnel na papunta sa katabing gusali. Valerie, sirain mo ang anumang ebidensya na narito sila. Sandali, pinigilan ni Sandoval si Miguel ng isang kamay sa kanyang balikat. Doktor, kung hindi na tayo magkikita tayo ulit. Pinutol siya ni Miguel. At kapag nangyari iyon, gusto kitang makitang naglalakad ng walang mga saklay na iyon. Mahina nang umiti si Sandoval. Deal. Nawala sina Isabela, Miguel at Solis sa pinto sa likod habang lumalakas ang tunog ng mga sirena sa labas. Nagsimulang mangolekta ng mga dokumento si Valerie nang mabilis inilalagay ang lahat sa mga kahon na ihahagis niya sa likod na bintana patungo sa naghihintay na truck. Naiwan si Hukom Ricardo Sandoval na mag-isa sa silid, nakikinig sa mga bota ng pulis na humahampas sa semento sa labas. Muli siyang tumayo ng walang saklay. Sa pagkakataong ito ay nanginig ang kanyang mga binti, nagbabanta, nababagsak, ngunit nanatili siyang matatag. Para sa aking anak, bulong niya sa kanyang sarili. Para sa lahat ng mga bata na karapat-dapat ng isang mas mahusay na mundo. Nang sumugod ang mga opisyal sa pangunahing pinto, nakita lamang nila ang mahistrado na nakatayo sa isang walang laman na silid. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi nakaramdam ng takot si Ricardo Sandoval, nakaramdam siya ng layunin. Sa isang lugar sa lungsod, sa isang marangyang opisina, sa pinakamataas na palapag ng isang skyscraper, natanggap ni Don Enrique Ramirez ang balita na nakatakas si Dr. Reyes. Ngumiti siya. Perpekto, sabi niya sa telepono. Ngayon ay isang pugante siya. Mas pinapadali nito ang mga bagay. Ibinitin niya at tinawagan ang isa pang numero. I-activate ang Plan B, utos niya. Oras na para matuto ang maliit na Isabela kung ano ang nangyayari sa mga sumasalungat sa akin. Dumilim ang gabi at nagsisimula pa lang ang totoong digmaan. Ang liwanag ng bukang liwayway ay kakatapos lang na sumilip sa mga bintana ng maliit na apartment kung saan nagtago si Isabela at ang kanyang ama. Ito ay isang simpleng lugar sa isang nakalimutang kapitbahayan na ibinigay ng isa sa mga pasyente na iniligtas ni Miguel taon na ang nakalipas. Walang sinuman ang maghahanap sa kanila doon o iyon ang kanilang iniisip. Hindi nakatulog si Isabela. Ang bawat ingay sa kalye ay nakakagulat sa kanya, ang bawat anino ay tila nagbabanta. Nakaupo siya sa lumang sofa, nakayakap sa isang unan nang marinig niya ang kanyang ama na mahinang nagsasalita sa telepono sa katabing silid. Lola Teresa, kailangan kong magtiwala ka sa akin, sabi ni Miguel. Ipunin mo ang lahat ng kaya mo para sa kumperensya. Bawat pasyente, bawat testimonya ay mahalaga.
Tahimik na tumayo si Isabela at lumapit sa nakabukas na pinto. Alam kong delikado patuloy ng kanyang ama. Ngunit kung hindi tayo kikilos ngayon mananalo si Ramirez. At hindi lamang ako ang sisirain niya ang sinumang maglakas loob na ilantad ang kanyang mga krimen. Ibiniti niya at bumaling nakita ang mga mata ng kanyang anak na nakatingin sa kanya mula sa pinto. Hindi ka nakatulog? Hindi ito tanong, Papa. Pumasok si Isabela sa silid. Ano ang mangyayari sa atin? Niyakap siya ni Miguel nang mahigpit. Mananalo tayo aking matapang dahil ang katotohanan ay palaging ang tunog ng mga nabasag na salamin ay sumambulat mula sa sala. Pareho silang nagulantang. Pagkatapos ay mga boses mabibigat na yabag napakarami para maging ordinaryong pulis. Ang pinto sa likod. Nagmamadaling bulong ni Miguel itinutulak si Isabela patungo sa maliit na balkonahe. Bumaba ka sa fire escape. Takbo ka sa kanto ng karinderya, tanungin mo si Aling Nena, poprotektahan ka niya. Hindi kita iiwan. Niyakap siya ni Isabela. Kailangan mong gawin iyan. Ang pagmamadali sa kanyang boses ang nagpatakot sa kanya higit sa anuman. Kung mahuhuli tayong dalawa, walang sino man ang magkukuwento ng katotohanan. Humayo ka. Bumukas ng malakas ang pinto ng silid. 3 lalaki ang pumasok, ang kanilang mga mukha ay nakatakip ng madilim na balaklava. Hindi sila pulis, sila ay mas masahol pa. Dr. Miguel Reyes, nagsalita ang isa sa kanila ng may basag na boses. Gusto kayong kausapin ni Senyor Ramirez. Bitawan niyo ako. Lumaban si Miguel nang hawakan siya, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Isabela na paralisado sa takot. Walang kinalaman ang aking anak dito. Sa kabaligtaran, bumaling ang isa pang lalaki kay Isabela. Ang bata ang eksaktong kailangan namin upang tiyakin ang iyong kooperasyon. Tumakbo si Isabela. Dinala siya ng kanyang mga binti sa balkonahe habang naririnig niya ang kanyang ama na sumisigaw ng kanyang pangalan. Bumaba siya sa metal na hagdan nang napakabilis na muntik na siyang matumba. Ang kanyang mga paa na walang sapin ay humahampas sa malamig na metal, ang mga luha ay nagpapalabo sa kanyang paningin. Nakarating siya sa eskinita at tumakbo. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa kailanman niya sa kanyang buhay. Naririnig niya ang mga yabag sa likod niya, mga boses na sumisigaw na huminto siya. 2 bloke ang layo ng karinderya, napakalapit, napakalayo. Isang itim na kotse ang lumitaw nang wala saan man humaharang sa kanyang daan. Sinubukan ni Isabela na lumiko, ngunit malalakas na braso ang bumuhat sa kanya mula sa lupa. Sumigaw siya, sumipa, nangagat, ngunit walang silbi. Kalma, maliit. Isang pamilyar na boses ang nagsalita. Tumigil si Isabela sa paglaban, tumingala ng may lubos na gulat. Siya si Dr. Gabriel Santos. Ikaw, bulong niya ng may takot. Nagsinungaling ka tungkol sa aking ama. Oo. Inilagay ni Santos si Isabela sa likod na upuan ng kotse, ngunit hindi ng bastos kundi ng may tila pagkakasala, at ngayon ay babayaran ko iyon. Umandar ang kotse. Napadiin si Isabela sa bintana, pinagmamasdan ang mga lalaking humahabol sa kanya na naiiwan ng nalilito. Nagmamaneho si Santos nang may katumpakan, kumukuha ng mga eskinita na malinaw na alam niya ng mabuti. Saan mo ako dadalhin? Hinihingi ni Isabela, sinusubukan na maging matapang kahit nanginginig ang kanyang boses. Sa isang ligtas na lugar, sagot ni Santos. At pagkatapos ay maririnig mo ang isang bagay na hindi kailanman gustong malaman ng iyong ama. Nagmaneho sila sa loob ng 20 minuto hanggang sa makarating sa isang abandonadong ospital sa labas ng lungsod. Huminto si Santos sa kotse at bumaling kay Isabela, inalis ang salamin na palagi niyang ginagamit. Ang kanyang mga mata ay pula pagod. 2 taon na ang nakalipas, nagsimula siya ng walang pasakalye. Nagkasakit ang aking bunsong anak, agresibong leukemia. Kailangan niya ng napakamahal na pang-eksperimentong gamot. Wala akong pera na iyon. Nakikinig si Isabela ng tahimik, hindi naiintindihan kung saan ito patungo. Lumapit sa akin si Don Enrique Ramirez. Nagpatuloy si Santos, basag ang kanyang boses. Nag-alok siya sa akin ng isang kasunduan. Babayaran niya ang lahat ng paggamot ng aking anak. Kung gagawin ko ang anumang hilingin niya kapag dumating ang oras. Magsinungaling tungkol sa aking ama. Kinumpleto ni Isabela. Oo, malungkot na tumango si Santos. Nang mamatay si Ricardo Mendoza, tinawagan ako ni Ramirez. Binigyan niya ako ng eksaktong script kung ano ang sasabihin sa paglilitis na si Dr. Reyes ay nag-opera ng may kapabayaan na binaliwala niya ang mga protocol na ang kanyang ego ang sanhi ng kamatayan. At tinanggap mo. Ang boses ni Isabela ay puno ng paghamak. Namatay ang aking anak. Depensa ni Santos, ngunit nang walang pananalig. Ano ang gagawin mo upang iligtas ang isang taong mahal mo? Naisip ni Isabela ang lahat ng ginawa niya para sa kanyang ama.
Ang sobre na dinala niya sa korte ang mga banta na inilunsad niya at naunawaan ng may masakit na kalinawan na siya. At si Santos ay hindi gaanong magkaiba. Ngunit iniligtas mo ang iyong anak. Sabi niya sa wakas. Hindi. Umiling si Santos, dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Namatay siya 3 buwan na ang nakalipas. Ang mga gamot na ibinigay ni Ramirez ay mula sa parehong depektibong linya na sinubukan ng iyong ama na ilantad. Namatay ang aking anak dahil sa parehong kasinungalingan na tinulungan kong protektahan. Ang katahimikan sa kotse ay kasing bigat ng tingga. Kaya narito ako. Pinunasan ni Santos ang kanyang mukha. Kaya iniligtas kita dahil sapat na akong namuhay bilang isang duwag. Ang aking anak ay karapat-dapat ng isang mas mahusay na ama at ang iyong ama ay karapat-dapat na may isang tao sa wakas ay magsabi ng katotohanan. Ang katotohanan tungkol saan? Tanong ni Isabela. Kinuha ni Santos ang isang makapal na sobre mula sa glove compartment. Nandito ang lahat. Mga recording ng aking mga pag-uusap kay Ramirez, mga dokumento na nagpapatunay na si Ricardo Mendoza ay nalason, mga bank transfer, mga pangalan ng lahat ng doktor, hukom at pulis sa payroll ni Ramirez. Bakit hindi mo ito ibinigay ng mas maaga? Natatakot ako, aminin niya. Binantaan ako ni Ramirez. Sinabi niya na kung magsasalita ako ang aking pamilya ang magbabayad, ngunit nakita ko ang isang 10 taong gulang na bata na gumawa ng hindi ko kayang gawin. Nakita ko ang iyong tapang sa hukuman na iyon at nahiya ako ng sobra sa aking sarili na hindi ko na kayang mamuhay ng may kasalanan. Inabot niya ang sobre kay Isabela. Dalhin mo ito kay Abogado Antonio Solis. Alam niya kung ano ang gagawin. Ito ang tanging kopya. Kung may mangyari dito, mananalo si Ramirez. At ikaw, kinuha ni Isabela ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Babawiin ko ang iyong ama. Muling pinaandar ni Santos ang kotse. Alam ko kung nasaan siya. Habang iniisip ni Ramirez na nasa panig niya ako, malaya akong makakagalaw. Paano ko malalaman na hindi mo ako niloloko? Hamon ni Isabela. Tiningnan ni Santos si Isabela sa rear view mirror. Hindi mo alam, ngunit ang iyong ama ay minsang nagtiwala sa kabutihan ng mga tao kahit kailan hindi dapat. Sa tingin ko ay pareho tayong umaasa na mayroon pa ring kabutihan sa mundo na ito. Dinala niya siya pabalik sa lungsod, ngunit hindi sa apartment. Iniwan niya siya sa harap ng gusali kung saan may opisina si Valerie. Bago bumaba si Isabela, nagsalita si Santos sa huling pagkakataon. Sabihin mo sa iyong ama na pasensya na ako, na kung maaari lang akong bumalik. Kaya mo? Pinutol siya ni Isabela. Kaya mong bumalik sa pamamagitan ng paggawa ng tama ngayon. Tumango si Santos. Isang anino ng malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Mas matalino ka kaysa sa maraming matatanda na kilala ko. Dapat ipagmalaki ka ng iyong ama. Umalis ang kotse, iniiwan si Isabela na mag-isa sa bangketa na may sobre na naglalaman ng kapalaran ng lahat ng ito. Tumakbo siya pataas ng hagdan at kumatok sa pinto ni Valerie ng galit na galit. Ibinukas ni Abogado Antonio Solis. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa gulat patungo sa alarma nang makita niya ang bata na nag-iisa. Nasaan ang iyong ama? Kinuha siya nila. Mabilis na pumasok si Isabela, inabot sa kanya ang sobre. Pero mayroon tayo nito, si Dr. Santos. Nagpalit siya ng panig. Ito ang lahat ng kailangan natin. Kinuha ni Valerie ang sobre at sinimulan na suriin ang nilalaman. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa bawat dokumento, bawat recording, bawat piraso ng ebidensya na nagpapakasama. Diyos ko, bulong niya. Ito ay sapat na upang tuluyang sirain si Ramirez, upang ikulong ang 12 ng tao. Ito ay ang dahilan kung bakit papatayin nila ang aking ama. Kung malalaman nilang umiiral ito, kinumpleto ni Isabela. Tumunog ang telepono ni Solis. Sumagot siya, sandali siyang nakinig at namutla ang kanyang mukha. Si Ricardo Sandoval, sabi niya nang ibitin niya. Kakatanggap lang ng mensahe mula kay Ramirez. Kung hindi natin ibibigay ang lahat ng ebidensya at hindi natin ipinapawalang bisa ang press conference sa susunod na 3 oras, papatayin nila si Dr. Reyes. Naramdaman ni Isabela na huminto ang mundo. Napanalunan nila ang ebidensya, ngunit malapit na nilang mawala ang tanging mahalaga. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Valerie habang nakatingin kina Solis at Isabela. Tumuwid ang bata, pinunasan ng mga luha na nagsimulang mamuo. May isang bagong bagay sa kanyang mga mata, hindi lang iyon tapang o desperasyon, iyon ay ganap na determinasyon. Gagawin natin ang 2 bagay, sabi niya ng matatag na boses. Ililigtas natin ang aking ama at sisirain si Ramirez ng sabay. Paano? Tanong ni Solis. Ngumiti si Isabela.
Hindi iyon ngiti ng isang bata, iyon ay ngiti ng isang taong natuto ng maglaro ng laro ng mga matatanda at handa ng manalo. Sa tanging kapangyarihan na hindi mabibili o mabantaan ni Ramirez, sagot niya, ang katotohanan live para sa buong mundo. At sinimulan niyang ipaliwanag ang isang plano na napakadelikado, napaka-imposible na magiging matagumpay lamang kung ang lahat ay gagawa ng kanilang bahagi ng perpekto. 3 oras na ang nakalipas. Ang huling labanan ay magsisimula na. Puno ang newsroom ng convention center. Mga telebisyon, mga kuryosong mamamahayag na nakarinig tungkol sa kumperensya na nangakong magbubunyag ng katotohanan tungkol sa pinakamalaking pharmaceutical conspiracy sa bansa. Ito mismo ang planado ni Isabela Maximum na pampublikong exposure. Ngunit ang hindi alam ng sinuman ay hindi lang ito isang press conference, ito ay isang bitag at ang pain ay siya mismo. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Valerie sa kanya sa ikailang pagkakataon. Inaayos ang maliit na nakatagong mikropono sa blusa ni Isabela. Kung may mali, kung gayon mamamatay pa rin ang aking ama. Sagot ni Isabela nang may kapayapaan na hindi niya nararamdaman. Ito lamang ang ating tanging pagkakataon. Nerbiyos na tiningnan ni Abogado Antonio Solis ang kanyang relo. Sabi ni Santos ay nasa posisyon na si Miguel bandang alas 11, alas 10:15 na 15 minuto. At si Hukom Sandoval, tanong ni Isabela. Papunta na kumpirma ni Solis, pero Isabela, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Kung talagang susubukan ni Ricardo ang iyong pinlano, maaaring hindi tumugon ang kanyang katawan. Ang psychogenic paralysis ay hindi nawawala dahil lang sa gusto mo. Kailangan niya ng matinding emosyonal na katalista. Alam ko, tiningnan ni Isabela ang entablado kung saan nakaupo na ang 12 ng pasyente na iniligtas ng kanyang ama handang magpatotoo. Kaya gagana ito. Bumukas ang mga pinto at pumasok si Lola Teresa Garcia, sinundan ni Hukom Ricardo Sandoval sa kanyang wheelchair. Ngunit napansin ni Isabela ang isang kakaiba sa kanya. May determinasyon sa kanyang mga mata. May layunin. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Sandoval. Lahat, kumpirma ni Solis. Ang mga live broadcast ay magsisimula sa eksaktong 10 minuto. 20 magkaibang channel kasama ang mga internet stream. Kapag nagsimula na wala ng atrasan. Mabuti, tumango si Sandoval dahil kinumpirma lang ni Don Enrique Ramirez ang kanyang pagdalo. Ang katahimikan na sumunod ay nakakagulat. Ano? Halos sumigaw si Valerie. Pupunta si Ramirez dito. Personal kong pinadalhan siya ng isang espesyal na imbitasyon. Ngumiti si Sandoval ng walang katatawanan. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niyang pigilan ang kumperensyang ito, kailangan niyang harapin ako ng harapan. Hindi pinayagan ng kanyang ego na tanggihan iyon. Perpekto iyan. Sabi ni Isabela, ang kanyang isip ay inaayos na ang plano. Kung narito siya, hindi niya masasaktan ang aking ama. Kailangan niya si Papa bilang pambawi. Eksakto. Sumang-ayon si Sandoval. Ngunit mag-ingat ka, bata. Delikado si Ramirez kapag nakaramdam siya ng pagkagipit. 10:55. Puno na ang bulwagan. Nakapwesto na ang mga kamera, inihanda na ng mga mamamahayag ang kanilang mga tanong at sa isang lugar sa gitna ng pulutong alam ni Isabela na naghihintay ng utos ang mga tauhan ni Ramirez. 11:00. Tumayo si Abogado Antonio Solis sa entablado. Agad na tumahimik ang bulungan ng pulutong. Mga ginang at ginoo. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa mga loudspeaker. Salamat sa pagdalo sa kumperensyang ito na magpapabago sa paraan ng pag-unawa ninyo sa sistema ng kalusugan ng bansang ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto sa likod. Pumasok si Don Enrique Ramirez na tila siya ang may-ari ng lugar. Matangkad, pilak ang buhok, perpektong ayos suit na mas mahal pa kaysa sa isang bagong kotse. Ang kanyang presensya ay humihingi ng atensyon. Ngunit napansin ni Isabela ang isang bagay. Ang kanyang mga mata ay nagmamadaling naghahanap ng isang bagay o isang tao. Nandito kami, patuloy ni Solis, upang ilantad ang isang sabwatan na kumitil ng mga inosenteng buhay upang ibunyag kung paano minanipula ng isang pharmaceutical company ang mga gamot, sinuhulan ang mga opisyal at pinatay ang mga nagbabanta. Ibunyag ang katotohanan. Huminto si Ramirez sa gitna ng pasilyo. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, ngunit nakita ni Isabela ang tensyon sa kanyang balikat at upang magsimula itinuro ni Solis si Isabela. Nais kong ipakilala sa inyo ang taong nagkaroon ng tapang na hindi taglay ng maraming matatanda, Isabela Reyes. Umakyat si Isabela sa entablado. Bumaling sa kanya ang mga kamera. Libo-libo, marahil milyon-milyong tao ang nanonood sa sandaling iyon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas
na akala niya ay naririnig ng lahat. Ang pangalan ko ay Isabela Reyes, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay pinalakas ng mga mikropono. 10 taong gulang ako at ang aking ama si Dr. Miguel Reyes ay maling inakusahan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Sa pagdinig nagsimulang kumilos si Ramirez patungo sa harap. Ang kanyang mga bodyguard ay strategic na nagkalat sa bulwagan. Pero hindi lang ako narito upang ipagtanggol siya. Nagpatuloy si Isabela. Narito ako upang akusahan ng totoong kriminal ang taong responsable sa pagkamatay ng 12-dosenang marahil daan-daang tao. Ang taong nakatayo mismo doon. Itinuro niya ng diretso si Don Enrique Ramirez. Umikot ng marahas ang mga kamera, sumabog ang mga flash. Nagulantang si Ramirez na huli sa sentro ng atensyon ng 20 kamera na nag-ere ng live. Napakaseryosong akusasyon iyan, bata, nagsalita si Ramirez nang may kontroladong boses, ngunit nakita ni Isabela ang lason sa likod ng maskara. Mga akusasyon na maaaring ituring na paninirang puri. Paninirang puri. Kinuha ni Isabela ang isang device mula sa kanyang bulsa. Kahit na mayroon ako nito, ito ang USB na ibinigay ni Dr. Santos, naglalaman ng mga recording dokumento, hindi matatawarang ebidensya. Ito itinaas ni Isabela ng mataas. May mga recording ka na nag-o-order ng paglason kay Ricardo Mendoza. May mga bank transfer ka na nagbabayad ng suhol sa mga hukom, pulis at doktor. Mayroon kang listahan ng lahat ng ospital na nakatanggap ng mga depektibong gamot, lahat. Nawala ang kulay sa mukha ni Ramirez. Iyan ay imposible. Walang ganoong ebidensya. Wala. Isang bagong boses ang sumama. Umakyat si Dr. Gabriel Santos. Sa entablado ang kanyang mukha ay nakaproject sa malalaking screen dahil ako mismo ang nangolekta nito. Bawat pag-uusap na nagkaroon ako sa inyo, bawat instruksyon na ibinigay ninyo sa akin upang magsinungaling sa korte, lahat ay recorded. Umurong si Ramirez, ang kanyang mga mata ay nagmamadaling naghahanap ng labasan. At hindi lang ang iyong salita laban sa akin. Nagpatuloy si Santos. 47 pang doktor ang handang magpatotoo. Lahat ay sinuhulan ninyo, lahat ay pagod na sa pamumuhay ng may kasalanan. Bukod pa rito, iginulong ni Hukom Ricardo Sandoval ang kanyang silya patungo sa harap ng entablado. Ako mismo ang magpapatotoo tungkol sa mga banta na natanggap ko upang hatulan si Dr. Reyes. Mga banta laban sa aking pamilya, laban sa aking anak. Sumambulat ang bulwagan. Sumisigaw ang mga mamamahayag ng mga tanong. Nakatutok ang mga kamera kay Ramirez na ngayon ay malinaw na nagpapanik. Ito ay isang circus. Sigaw niya sa wakas. Isang sabuatan laban sa isang matagumpay na negosyante. Wala kayong hawak. Wala tayong hawak. Lumabas si Valerie Lim sa isang side screen sa pamamagitan ng video conference. Sinimulan niyang i-play ang isang recording. Ang boses ni Ramirez ay hindi malilimutan. 2 araw matapos ang press conference na nagpagulantang sa bansa, nagising si Isabela sa isang kama sa ospital. Hindi siya nasugatan, ngunit ang emosyonal at pisikal na pagod ng mga nakaraang linggo ay tuluyan na siyang nilamutak. Ipinilit ng mga doktor na kailangan niya ng pahinga at obserbasyon. Natutulog ang kanyang ama sa isang upuan, sa tabi niya hawak ang kamay ni Miguel kahit sa panaginip. Si Hukom Ricardo Sandoval ay nasa katabing silid na sumasailalim sa matinding physical therapy. Ang mga video ng kanyang pagtayo ay naging viral, pinanood ng mahigit 50 milyong beses sa loob ng wala pang 48 oras, ngunit hindi nakaramdam ng pagtatagumpay si Isabela. Nakaramdam siya ng isang madilim na papalapit. Tahimik na bumukas ang pinto. Pumasok si Abogado Antonio Solis, ang kanyang seryosong ekspresyon ay nagsasabi ng lahat bago pa siya magsalita. Kailangan nating mag-usap, bulong niya, sinusubukang huwag gisingin si Miguel. Ngayon ay dahan-dahang bumaba si Isabela sa kama. Sinundan niya si Solis sa walang laman na pasilyo ng ospital kung saan naghihintay si Valerie Lim na may tablet na nanginginig ang mga kamay. Ano ang nangyari? Tanong ni Isabela, bagaman ang isang bahagi ng kanya ay ayaw malaman ang sagot. Natukoy namin ang kasosyo ni Ramirez. Itinaas ni Valerie ang tablet. Sa screen ay lumabas ang litrato ng isang matandang babae, halos 60 taong gulang, elegante, na may malamig na mga mata na tila tumitingin sa kaluluwa. Siya si Dr. Elena de la Vega. Isang doktor, sumimangot si Isabela. Siya ang boss ni Ramirez. Hindi eksakto, paliwanag ni Solis. Siya ay mas masahol pa. Si Ramirez ay ang pampublikong mukha lamang, si Dr. Elena de la Vega ang tunay na kumokontrol sa Pharma Veritas Laboratories at kinokontrol din niya ang 3 pribadong ospital, 2 medical insurance companies at may koneksyon sa mga politiko sa pinakamataas na antas.
At bakit hindi siya inaresto kasama si Ramirez dahil opisyal na walang direktang koneksyon sa pagitan nila, sagot ni Valerie. Lahat ng ebidensya na mayroon kami ay tumuturo kay Ramirez, tiniyak ni Dr. De La Vega na hindi siya mag-iiwan ng bakas. Hanggang ngayon, madilim na idinagdag ni Solis dahil pagkatapos ng kumperensya ay kinabahan siya at ang mga kinakabahan na tao ay nagkakamali. I-slide ni Valerie ang isa pang larawan. Ito ay isang litrato na kinunan sa panahon ng press conference sa likuran ng bulwagan. Isang payat na lalaki, halos 40 taong gulang, na may madilim na salamin ay kumukuha ng maingat na mga tala. Naramdaman ni Isabela na nanlamig ang kanyang dugo. Siya ay nasa korte. Noong araw na nagsimula ang lahat, nakita ko siya sa gallery. Ang pangalan niya ay Felipe Castro, kumpirma ni Solis. Direkta siyang nagtatrabaho para kay Dr. De La Vega. Dinodokumento niya ang bawat galaw na ginawa namin, bawat tao na kinausap namin. Bakit nakaramdam si Isabela ng isang primitive na takot na gumagapang sa kanyang likod? Dahil hindi lang gusto ni Dr. De La Vega ng paghihiganti. Isinara ni Valerie ang tablet, hindi na kayang tumingin pa sa mga larawan. Gusto niyang magpadala ng mensahe na walang sino man, kahit sino ang makakalantad sa kanya at makakaligtas upang ikuwento ito. Lumuhod si Solis sa harap ni Isabela, hinawakan ang kanyang mga balikat ng mahinahon ngunit matatag. Isabela, kailangan kong pakinggan mo ako ng maingat. Ang babaeng ito ay mas mapanganib kaysa kay Ramirez dahil siya ay matalino. Hindi kanya direktang aatakehin. Gagawa siya ng isang bagay na mas masahol pa. Sisirain niya ang lahat ng mahal mo ng dahan-dahan, sistematiko, hanggang sa hilingin mo na sana ay hindi ka na lang nagsimula ng laban na ito. Ang mga salita ay bumagsak tulad ng mga bato sa tiyan ni Isabela. Ang aking ama, ligtas ang iyong ama dito. Mayroon kaming mga guwardiya sa bawat pasukan, tiyak ni Solis. Ngunit may iba pang mga tao na tumulong. Si Lola Teresa Garcia, si Dr. Santos, si Hukom Sandoval, lahat sila ngayon ay target na tila kinukumpirma ng universo ang kanyang mga salita. Tumunog ang telepono ni Valerie, sumagot siya, sandali siyang nakinig at nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Hinihingi ni Solis? Si Lola Teresa Garcia ay kakatapos lang na atakehin. May pumasok sa kanyang bahay, sinira ang lahat, nag-iwan ng isang sulat. Ano ang sabi ng sulat? Itinaas ni Valerie ang telepono, ipinapakita ang isang litrato na ipinadala sa kanya. Ang sulat ay nakasulat sa mga titik na pinutol mula sa mga magasin tulad ng sa mga suspense film. Ang mga bayani ay nagdurugo din, lalo na ang maliliit. Naramdaman ni Isabela na nanlalambot ang kanyang mga binti. Hinawakan siya ni Solis bago pa siya bumagsak. Kailangan nating ilabas ang lahat dito, sabi ni Valerie, nang may pagmamadali. Ilipat si Miguel, si Sandoval, si Isabela sa isang ligtas na lugar kung saan hindi pinutol ni Isabela ang desperasyon. Hindi tayo magtatago, Isabela, bata ka, hindi mo kaya. Tinapos ko ito. Sigaw niya na nagpagulat sa dalawang matatanda. Ako ang nagbunyag kay Ramirez. Ako ang nagkumbinsi sa hukom. Ako ang nagdikit-dikit sa lahat ng piraso. At hindi ako magtatago ngayon dahil lang sa isang masamang ginang na gustong takutin ako. Tumulo ang luha sa kanyang mukha, ngunit hindi nanginig ang kanyang boses. Kung gusto niya akong takutin, kung gayon tatakutin ko siya pabalik. Ipapakita ko sa kanya na gaano man siya kapangyarihan, hindi niya kayang talunin ang isang lumalaban para sa pag-ibig. Tiningnan ni Solis ang bata sa harap niya at nakita ang isang bagay na nagparamdam sa kanya ng pagmamalaki at takot ng sabay. Nakita niya ang isang taong handang isakripisyo ang lahat. Ano ang iyong iminumungkahi? Tanong niya sa wakas. Isang bitag. Pinunasan ni Isabela ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang daga. Sa katabing silid, si Hukom Ricardo Sandoval ay nakatayo sa harap ng isang parallel bar, gumagawa ng nanginginig ngunit may layunin na hakbang. Pinapalakasan siya ng physiotherapist, ngunit halos hindi na nakikinig si Sandoval. Nasa ibang lugar ang kanyang isip. Bumukas ang pinto at pumasok ng patakbo ang kanyang panganay na anak na si Andres Sandoval. Siya ay isang 55 taong gulang na binata, ang parehong tao na iniligtas ni Dr. Miguel taon na ang nakalipas. Papa, nahingal siya. Kailangan kitang kausapin. Emergency. Bumagsak si Sandoval sa wheelchair, pagod ngunit nasisiyahan sa kanyang pag-unlad. Ano ang nangyari, anak? Natanggap ko ito ngayon. Inabot ni Andres ang isang sobre. Sa loob ay may mga litrato. Mga litrato niya na lumalabas sa kanyang apartment papunta sa trabaho, kumakain ng tanghalian kasama ang mga kaibigan. Ang bawat litrato ay may pulang X na nakamarka sa kanyang mukha. Nawala ang kulay sa mukha ni Sandoval. Kailan ito dumating? Ngayong umaga. Papa, may iba pa ba?
Sabi nila, kung magpapatotoo ka laban sa organisasyon ni Ramirez sa paparating na paglilitis ako ay hindi pinutol siya ni Sandoval basag ang kanyang boses. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Ikaw ay aatras. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, lumuhod si Andres sa harap ng kanyang ama. Papa, pakinggan mo ako. Sa loob ng maraming taon nakita kitang nabubuhay sa silya, na iyan bilanggo hindi ng iyong katawan kundi ng iyong takot. At ngayon nang sa wakas ay nakahanap ka ng tapang upang tumayo uupo ka ulit. Pero anak kita, hindi ko kayang ipagsapalaran. Iniligtas ako ni Dr. Reyes nang 8 taong gulang ako pinutol ni Andres. Binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. At alam mo ba kung ano ang ginawa ko sa pagkakataong iyon? Nag-aaral ako ng medisina. Naging pediatrician ako. Nagligtas ako ng 12-dosenang bata dahil may nagligtas sa akin noon. Tumulo ang luha sa mukha ni Sandoval. Kung mamamatay tayo na pinoprotektahan ang tama, nagpatuloy si Andres. Kung gayon mamamatay tayo na pinaparangalan ang buhay na ibinalik sa akin ni Dr. Reyes. Ngunit kung mamumuhay tayo bilang mga duwag, kung gayon iniligtas niya ako ng walang saysay. Nagyakap ang mag-ama, parehong umiiyak, parehong takot, parehong determinado. Sa sandaling iyon lumitaw si Isabela sa pinto kasama sina Solis at Valerie. Iginagalang na hukom, sabi niya ng matatag na boses, kailangan namin ang inyong tulong muli, ngunit sa pagkakataong ito ay mas delikado kaysa kailanman. Nang gabing iyon sa isang mansyon sa labas ng lungsod, natanggap ni Dr. Elena de la Vega ang mga ulat mula kay Felipe Castro. Naihatid na ang mga banta. Felipe, ulat niya. Si Lola Teresa Garcia ay takot na takot, pati na rin ang anak ng hukom. Sa loob ng 24 oras lahat sila ay masyado nang matatakot upang magpatotoo. At ang bata, tanong ni Dr. de la Vega, umiinom ng mamahaling alak. Nasa ospital siya binabantayan, ngunit vulnerable. Mabuting umiti si Dr. de la Vega. Ang mga bata ay palaging kahinaan ng mga bayani kapag nakita ni Dr. Reyes kung ano ang gagawin natin sa kanyang anak. Pakiusap, patawarin niyo ako sa pagputol. Isang bagong boses ang sumama sa pag-uusap. Bumaling silang dalawa upang makita si Dr. Gabriel Santos na pumapasok sa pangunahing pinto, sinamahan ng mga guwardiya ng seguridad. Dr. Santos, tumayo si Dr. de la Vega ng tunay na nagulat. Ano ang ginagawa mo dito? Dumating ako upang gumawa ng isang kasunduan, sagot ni Santos, pagod ang kanyang boses. Alam kong plano ninyong saktan si Isabela at hindi ko hahayaan na mamatay ang isa pang bata dahil sa organisasyong ito. Namatay na ang iyong anak, Doktor, malupit, nasabi ni Felipe. Ano pa ang mawawala sa iyo? Ang aking kaluluwa, simpleng sagot ni Santos. Nawala ko na ang aking anak. Nawala ko na ang aking karangalan, ngunit may isang bagay na hindi ko mawawala, ang pagkakataon na gumawa ng isang tamang bagay bago ako mamatay. Maingat siyang pinagmasdan ni Dr. de la Vega. Ano ang iyong iminumungkahi? Hayaan ninyo akong ilabas si Isabela sa ospital. Bibigyan ko kayo ng perpektong pagkakataon upang gawin ang dapat ninyong gawin. Bilang kapalit, hayaan ninyo si Dr. Reyes at ang lahat ng iba pa. Bakit tayo gagawa ng ganoong kasunduan? Nagduda si Felipe. Maari lang nating kunin ang bata kailanman nating gusto. Hindi kayo makakaya. Mapait nang umiti si Santos. Dahil ngayon ay mayroon na siyang mga guwardiya dahil patuloy siyang sinusundan ng media. Anumang halata na galaw ay makikita. Ngunit kung ako ang taong di umano'y nagligtas sa kanya, ay ilalabas siya sa ospital na nagsasabi na upang protektahan siya, walang sino man ang magdududa. Pinag-isipan ito ni Dr. de la Vega. At ano ang mapapanalunan mo sa kasunduang ito? Kapayapaan, sagot ni Santos. Ang kapayapaan na malaman na kahit paano ay may nailigtas akong isang bagay sa kaguluhang ito. Ililigtas ang bata sa pamamagitan ng pagbibigay kay Dr. Reyes. Susuko siya para sa kanya at sa wakas ay makakatitig ako sa mata ng aking anak sa langit ng walang kahihiyan. Lumaganap ang katahimikan. Sa wakas tumango si Dr. de la Vega. Sige Dr. Santos, mayroon kang 24 na oras upang ihatid ang bata. Kung mabigo ka, hindi ako mabibigo. Bumaling si Santos upang umalis. Bukas ng hating gabi ay makukuha ninyo si Isabela Reyes. At ito ay sa wakas ay magtatapos. Nang lumabas si Santos mula sa mansyon, naglakad siya patungo sa kanyang kotse. Nang nanginginig ang mga binti, umupo sa manibela at umiyak sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang anak. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. Solis, sabi niya nang sagutin nila. Nasa loob ako. Nagsisimula na ang plano. Kinabukasan,
Habang lumulubog ang araw sa lungsod, nakaupo si Isabela sa silid ng ospital nakatingin sa bintana. Natutulog sa wakas ang kanyang ama matapos ang ilang araw nang walang sapat na pahinga. Nagpa-practice maglakad si Hukom Sandoval sa katabing silid. Bawat hakbang ay isang tagumpay laban sa mga taon ng sariling pagkakakulong. At sa isang lugar sa lungsod na iyon, naghahanda ang mabubuting tao na isapanganib ang lahat sa isang desperadong plano upang pigilan ang isang halimaw. Hinawakan ni Isabela ang salamin ng bintana, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang 10 taong gulang na bata na masyadong mabilis lumaki na natuto ng mga bagay tungkol sa mundo na hindi dapat malaman ng sinumang bata, ngunit nakita rin niya ang iba pa. Nakita niya ang isang taong nakadiskubre na ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang paggawa ng tama kahit na takot ka. Bukas bulong niya sa kanyang refleksyon. Magtatapos ito sa isang paraan o sa iba pa. At sa mansyon ni Dr. Elena de la Vega, tiningnan ng doktor ang sarili niyang bintana tiwala sa kanyang tagumpay. Hindi niya alam na ang bitag ay hindi para kay Isabela, para sa kanya ito. At malapit na itong sumara, hating gabi. Ang abandonadong bodega sa labas ng lungsod ay binalutan ng mga anino. Naglalakad si Isabela na hawak ang kamay ni Dr. Gabriel Santos na di umano'y direktang dinadala siya sa mga kamay ni Dr. Elena de la Vega. Ngunit ang hindi nakita ng sinuman ay ang 30 federal agents na nakatago sa itaas na rafters, ang microscopic cameras na tinahi sa damit ni Isabela at ang mga sniper na nakaposisyon sa kalapit na gusali. Takot ka ba? Mahina na tanong ni Santos habang papalapit sila sa mga pinto ng bodega. Takot na takot ako, aminin ni Isabela. Pero itinuro sa akin ng aking ama na ang takot ay nananalo lamang kapag humihinto tayo sa paggawa ng tama. Hinigpitan ni Santos ang kanyang kamay. Mas matapang ka kaysa sa sinumang matanda na kilala ko. Bumukas ang mga pinto. Sa loob, naghihintay si Dr. Elena de la Vega kasama si Felipe Castro at isang dosenang guwardiya. Ang mahinang ilaw ng bodega ay lumikha ng sumasayaw na mga anino na nagparamdam sa lahat na tila isang bangungot. Dr. Santos. Ngumiti si Dr. de la Vega ngunit walang init sa ngiting iyon. Nakikita kong ginawa mo ang iyong bahagi ng kasunduan. Narito ang bata. Ngayon tuparin ninyo ang inyong bahagi. Hayaan ninyo si Dr. Reyes at ang lahat ng iba pa. Siyempre malumanay na nagsinungaling si Dr. de la Vega habang lumalapit kay Isabela. Maliit nagdulot ka ng maraming problema higit sa dapat na idulot ng isang bata. At nasaktan mo ang maraming tao, sagot ni Isabela, matatag ang kanyang boses sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman higit sa dapat nasaktan ng sinumang tao. Yumuko si Dr. de la Vega upang maging kasing taas ni Isabela. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga batang hindi nananahimik? Naging mga babae sila na nagbabago ng mundo, sagot ni Isabela habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sandali may kumislap sa ekspresyon ni Dr. de la Vega. Pagkagulat marahil o di sinasadyang paggalang. Sayang, sabi niya sa wakas tumayo. Maaari sana nating nagamit ang isang tulad mo na may determinasyon sa aming organisasyon. Felipe, dalhin mo siya sa saan? Eksakto. Isang bagong boses ang umalingaw-ngaw sa bodega. Agad na bumukas ang pangunahing ilaw, pansamantalang binulag ang lahat. Nang luminaw ang paningin, nakatayo si Abogado Antonio Solis. Sa pangunahing pasukan, pinalibutan ng mga federal agent na nakahanda ang mga baril. Dr. Elena de la Vega, formal na inihayag ni Solis. Inaresto ka sa kasong sabuatan upang gumawa ng pagpatay, pagpuslit ng mga peking gamot, panunuhol sa mga opisyal ng pamahalaan, at humigit kumulang 37 karagdagang kaso. Ang mukha ni Dr. de la Vega ay nagbago mula sa tiwala patungo sa galit sa isang iglap. Paano ninyo nalaman na pupunta ako ng personal? Humakbang si Santos pasulong lumayo sa mga guwardiya ni Dr. de la Vega dahil pinag-aralan ko ang iyong psychological profile sa loob ng ilang buwan. Hindi ka kailanman nagtitiwala sa iba sa maruming trabaho. Palagi mong gustong naroon para sa huling hampas. Hindi pinapayagan ng iyong ego na gumawa ng iba. Traidor. Sinubukan ni Felipe na abutin ang kanyang baril, ngunit 3 ahente ang bumagsak sa kanya bago pa niya ito mahawakan. Hindi ako traidor, kalmadong sabi ni Santos habang kinukulungan si Felipe. Ako ay isang ama na nawalan ng anak dahil sa organisasyong ito at ngayon ay sisiguraduhin ko na walang ibang ama ang dadaan sa parehong bagay. Sinubukan ni Dr. de la Vega na umurong patungo sa isang likuran na labasan ngunit naharangan ang kanyang daan.
Lumabas si Hukom Ricardo Sandoval mula sa anino ngunit hindi sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan siyang naglalakad na may tungkod bilang suporta ngunit naglalakad ng may naibalik na dignidad. Dr. De La Vega, sabi niya at ang kanyang boses ay may bigat ng mga taon ng hustisya na sa wakas ay natupad. Sa aking kapasidad bilang mahistrado ng hukuman ng pag-apela, personal kong sisiguraduhin na haharapin mo ang bawat kaso, bawat buhay na iyong sinira, bawat pamilya na iyong winasak. Ikaw itinuro siya ni Dr. De La Vega nang may nanginginig na daliri. Paralisado ka. Paano? Itinuro sa akin ng isang matapang na bata na ang mga bilangguan na ating itinatayo sa ating isip ay mas matibay kaysa sa anumang pisikal na hawla. Sagot ni Sandoval. At ang tanging daan tungo sa tunay na kalayaan ay ang paggawa ng tama anuman ang kapalit. Tumakbo si Isabela sa kanya. Iniabot ni Sandoval ang kanyang libreng braso at sumilong siya sa kanyang tagiliran habang pinalibutan ng mga ahente si Dr. De La Vega. Hindi pa ito tapos, naisigaw ni Dr. De La Vega habang kinukulungan siya. Mayroon akong mga abogado koneksyon mga kaibigan sa matataas na lugar. Mayroon ka na. Lumabas si Valerie Lim na may hawak na tablet. Dahil sa nakaraang 30 minuto, habang narito ka, sabay-sabay na inaresto ng mga federal agent ang 10 tiwaling opisyal sa iyong payroll, kabilang ang 2 senador, 5 hukom, at ang direktor ng Drug Regulatory Agency. Habang namutla si Dr. De La Vega, dahil hindi lang plinano ni Isabela na bitagin kapaliwanag ni Solis, plinano niya na sirain ang iyong buong network, bawat pangalan sa mga dokumento ni Dr. Santos, bawat bank transfer, bawat recorded conversation, ginamit namin ang lahat. Isang bata bulong ni Dr. De La Vega nang may ganap na kawalang paniniwala. Isang 10 taong gulang na bata ang sumira sa akin. Hindi nagsalita si Isabela ng malinaw na boses. Ang sarili mong kasamaan ang sumira sa iyo. Ako lang ang nagtiyak na makita ito ng mundo. Sa sandaling iyon bumukas ang likurang pinto ng bodega. Tumakbo si Dr. Miguel Reyes. Naghihintay siya sa command vehicle bilang bahagi ng plano. Nang makita niya si Isabela, naligtas at maayos, halos gumuho ang kanyang mga binti sa kaluwagan. Papatumakbo si Isabela sa kanya, sumugod sa kanyang mga braso. Niyakap siya ni Miguel, iniikot siya sa hangin, malayang dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Aking matapang, aking bayani, aking maliit na higante, nagawa natin, Papa, humikbi si Isabela sa kanyang leeg. Tapos na, ligtas na tayo. Salamat sa iyo. Ibiniyahe siya ni Miguel, lumuhod upang tingnan siya sa mata. Salamat sa iyong tapang, sa iyong talino, sa iyong malaking puso na hindi kailanman tumigil sa paniniwala sa tama. Nagyakap ang mag-ama habang inilalabas ng mga ahente si Dr. Elena De La Vega na nakakadena. Si Lola Teresa Garcia na nagko-coordinate mula sa command center ay pumasok sa bodega na may luha sa kanyang mga mata. Dr. Reyes, sabi niya nang may basag na boses sa loob ng 40 taon, marami na akong nakita sa mga ospital. Ngunit hindi pa ako nakakita ng tulad ng ginawa ng batang ito para sa inyo. Iniligtas niya ang higit pa sa aking buhay, sagot ni Miguel niyakap nang mahigpit si Isabela. Iniligtas niya ako mula sa pagkawala ng pananampalataya sa sangkatauhan. 3 linggo, pagkatapos puno ang silid husgado ng Korte Suprema, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi upang hatulan si Dr. Miguel Reyes, kundi upang parangalan siya. Nakaupo si Isabela sa unang hilera, nakasuot ng magandang damit na pinilit bilhin ni Lola Teresa Garcia para sa kanya. Sa tabi niya ay sina Valerie at Solis. Sa likod nila ay 12 pasyente na iniligtas ni Miguel sa loob ng maraming taon. Pinamunuan ni Hukom Ricardo Sandoval ang seremonya. Nakatayo siya sa likod ng hukuman ng walang tungkod, ng walang suporta. Nakapaglalaan siya ng 3 linggo sa intensive therapy at ngayon ay halos walang hirap na siyang makalakad. Ang mga video ng kanyang paggaling ay naging inspirasyon para sa milyon-milyong tao na humaharap sa kanilang sariling laban. Dr. Miguel Reyes, inihayag ni Sandoval, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa naibalik na autoridad. Sa loob ng 15 taon ay naglingkod kayo sa komunidad na ito ng may huwarang dedikasyon. Nagligtas kayo ng mga buhay nang tumanggi ang iba na umasa. Ipinagtanggol ninyo ang mga mahina nang tumingin sa ibang direksyon ang iba. At itinuro ninyo sa ating lahat ang tunay na kahulugan ng panunumpa ng Hippocratic. Umakyat si Miguel sa entablado na nalulula sa emosyon. Ngunit mas mahalaga, nagpatuloy si Sandoval. Itinuro ninyo sa atin na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa hindi kailanman pagbagsak kundi sa pagbangon sa bawat pagbagsak. Sa aking kaso, literal. Lumitaw ang mahinang tawanan sa silid.
Kaya isang karangalan para sa akin na iharap sa inyo ang medalya ng karangalan ng mamamayan, ang pinakamataas na pagkilala na maaaring igawad ng hukumang ito. Dr. Reyes, kinakatawan ninyo ang pinakamahusay sa sangkatauhan. Nang ilagay ni Sandoval ang medalya sa leeg ni Miguel, nakakabingi ang palakpakan ngunit may isang tao lang na tinititigan ni Miguel. Iginagalang na hukom, sabi niya. Nang tumahimik ang palakpakan, kinikilala ko na karapat-dapat ako sa karangalang ito. Mayroon pang ibang karapat-dapat sa pagkilalang ito nang higit pa sa akin. Bumaling siya kay Isabela. Ang aking anak, na sa edad na 10, ay nagpakita ng mas malaking tapang kaysa sa karamihan ng mga tao sa buong buhay nila na isinapanganib ang lahat upang ipagtanggol ang tama na nagturo sa ating lahat na ang edad ay hindi mahalaga kapag ang iyong puso ay sapat na. Malaki. Tumayo si Isabela, namumula ang mga pisngi. Namumula ang kanyang mga pisngi sa kahihiyan habang lahat ay bumaling sa kanya. Siya ang aking bayani, nagpatuloy si Miguel, basag ang kanyang boses. At kung may hustisya sa mundong ito, isang araw ay matatanggap niya ang pagkilala na karapat-dapat sa kanya. Naniniwala ako, tumayo si Dr. Gabriel Santos mula sa kanyang upuan na ang araw na iyon ay ngayon. Isa-isa. Tumayo ang lahat sa bulwagan. Mahina munang nagsimula ang palakpakan, pagkatapos ay lumakas. Pagkatapos ay naging isang ovasyon na nagpapanginig sa mga pader. Umiiyak ng lantaran si Isabela, ngayon nalulula sa pagmamahal na nakapaligid sa kanya. Umakyat si Lola Teresa Garcia sa entablado at inilagay ang isang korona ng sariwang bulaklak sa ulo ni Isabela. Para sa pinakamatapang na bata na nakilala ko, bulong niya. Nang gabing iyon sa apartment na sa wakas, ay matawag na nilang bahay nang walang takot inaalagaan ni Miguel si Isabela sa kanyang kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, pareho silang nakatulog nang walang guwardiya sa pinto, nang walang bangungot na naghihintay. Papa, sabi ni Isabela habang hinahalikan niya ito ng good night. Sa tingin mo ba ay mas gumanda na ang mundo ngayon? Umupo si Miguel sa gilid ng kama, hinaplos ang kanyang buhok. Sa tingin ko ay lubos na mas mahusay ang mundo dahil naroroon ka. Dahil pinaalala mo sa amin na ang isang tao, gaano man kaliit, ay maaaring magbago ng lahat kapag nagpasya siyang gawin ang tama. Pero worth it ba? Tanong ni Isabela ng mahinang boses. Lahat ng takot, lahat ng sakit. Tingnan mo sa paligid mo. Itinuro ni Miguel ang mga liham na nakabalot sa mga pader ng kanyang silid. Mga liham mula sa mga nagpapasalamat na tao, mula sa mga pamilyang nailigtas, mula sa mga batang inspirasyon ng kanyang tapang. Tingnan mo kung ilang buhay ang iyong hinawakan. Ilang tao ang nakahanap ng tapang dahil ikaw ang unang nakahanap nito. Naglalakad na si Hukom Sandoval. Ngumiti si Isabela. Nakahanap ng katubusan si Dr. Santos, idinagdag ni Miguel. At malaya ka. Mahigpit siyang niyakap ni Isabela dahil hindi ka kailanman sumuko. Hinalikan ni Miguel ang kanyang noo dahil naniwala ka sa akin nang walang sinumang gumawa niyan. 6 na buwan pagkatapos, si Isabela ay nasa bakuran ng kanyang paaralan sa panahon ng reses nang isang mas maliit na bata ang lumapit ng mahiyain. Ikaw ba iyan? Tanong ng bata. Ang bata sa video ang naglakad sa hukom. Ngumiti si Isabela. Ako iyan. Ano ang pangalan mo? Sagot ni Sofia. At gusto ko ring maging matapang tulad mo, pero takot ako. Lumuhod si Isabela upang maging kasing taas ni Sofia. Alam mo ba ang isang sikreto? Takot din ako. Takot na takot ako araw-araw, pero natuto ako ng isang mahalagang bagay. Ano? Na ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ang tapang ay ang paggawa ng tama kahit na nanginginig ka sa takot. Ito ay ang pagtatanggol sa mga mahal mo. Ito ay ang pananatiling matatag kapag mas madali ang sumuko. Tinitigan siya ni Sofia ng may malalaking mata. Maaari ba akong maging matapang tulad mo balang araw? Maaari kang maging matapang ngayon na. Iniabot ni Isabela ang kanyang kamay. Sa bawat pagkakataong sinasabi mo ang totoo, sa bawat pagkakataong pinagtatanggol mo ang isang tao, sa bawat pagkakataong ginagawa mo ang tama, kahit na mahirap, iyan ay tapang. Kinuha ni Sofia ang kanyang kamay, ngumiti sa unang pagkakataon, at sa sandaling iyon ay naunawaan ni Isabela na ito ang tunay na mahalaga. Hindi ang mga medalya, hindi ang pagkilala, kundi ang inspirasyon sa susunod na matapang na bata na hanapin ang kanyang sariling boses. Sa kanyang naayos na medical office, si Dr. Miguel Reyes ay tinatapos ang kanyang huling pasyente ng araw. Ang mga pader ay natatakpan ng mga litrato, mga pasyenteng gumaling, mga pamilyang nagkasama, mga buhay na nailigtas. At sa gitna, naka-frame sa ginto, ay ang litrato ni Isabela na nakatayo sa hukuman. Itinuturo si Don Enrique Ramirez na may caption na, "Isang batang nagbago sa mundo."
Tinapos ni Hukom Ricardo Sandoval ang kanyang unang 5K marathon. Tumawid sa finish line ng may luha ng kagalakan. Tumakbo ang kanyang anak na si Andres sa tabi niya kasama si Isabela na pinilit na sumama sa kanila. Itinatag ni Dr. Gabriel Santos ang isang foundation bilang paggunita sa kanyang anak, nagbibigay ng libreng paggamot para sa mga batang may malubhang sakit. Sa inauguration plaque ay nakasulat, bilang parangal sa lahat ng matatapang na bata lalo na kay Isabela Reyes na nagturo sa amin na posible ang katubusan. At sa isang maximum security cell, si Dr. Elena de la Vega ay naglilingkod ng 80 taong sentensya nang walang posibilidad ng parol. Si Don Enrique Ramirez ay nasa katabing cell na may katulad na sentensya ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento dahil sa mga paaralan sa buong bansa. Kinukwento ng mga guro ang kwento ni Isabela Reyes, ang batang humamon sa isang tiwaling. Sistema ang batang nagligtas sa kanyang ama ang batang. Nagturo sa isang hukom na paralisado kung paano lumakad muli. At sa bawat silid-aralan, sa bawat recess, sa bawat tahanan, nakikinig ang mga bata sa kwentong iyon at nauunawaan ang isang pangunahing bagay na hindi mo kailangang maging malaki upang gumawa ng malaking pagkakaiba, na hindi mo kailangang maging matanda upang ipagtanggol ang tama na ang isang maliit na boses kapag nagsasalita ng katotohanan ay maaaring mas malakas kaysa sa libu-libong kasinungalingan. Nang gabing iyon sa ilalim ng mga bituin na kumikinang sa lungsod si Isabela, ay nasa balkonahe ng kanyang apartment kasama ang kanyang ama. Lumipas ang mga buwan mula noong Martes sa hukuman na nagpabago sa lahat. Papatanong niya, isinasandal ang kanyang ulo sa kanya. O aking matapang, kung kailangan mong dumaan sa lahat ng ito muli, gagawin mo ba? Niyakap siya ni Miguel ng mas mahigpit. Bawat segundo ng sakit, bawat sandali ng takot, bawat luha. Gagawin ko ang lahat muli kung nangangahulugang kasama kita. Sa sandaling ito malaya magkasama matagumpay. Ako din, bulong ni Isabela, dahil natutunan ko na ang pag-ibig ay palaging nananalo. Marahil hindi agad, marahil hindi madali, ngunit sa huli ang pag-ibig ay palaging nananalo. At habang kumikinang ang mga bituin sa itaas, nagyakap ang mag-ama, alam nilang nilabanan nila ang pinakamahirap na laban sa kanilang buhay. At nanalo sila hindi dahil mas malakas sila, hindi dahil mas matalino sila, kundi dahil hindi sila kailanman tumigil sa paniniwala sa kapangyarihan ng paggawa ng tama. At iyon sa huli ang aral na kailangan ng mundo na tandaan na ang isang matapang na tao ay maaaring magbago ng mundo, lalo na kapag ang taong iyon ay maliit, determinado at may pusong sapat na malaki upang magmahal kahit na tinuturuan siyang magalit.